KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 981 hanggang 990. Ika-99 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 981. Green Cloud Island. Sa ibang isla. Bahagyang natigilan si Huang Xiaolong ngunit mabilis na tumango. Oo. Hindi nakapagtataka. Nakangiti ng makahulugan ang itim na buhok. Kasunod nito, saglit niyang ibinigay kay Huang Xiaolong ang ilang impormasyon tungkol sa Bloodwind Forest. Gaya ng nabanggit kanina, ang primeval forest na napunta niya ay tinatawag na Blood Phoenix. Ito ay umiral mula pa noong sinaunang panahon, walang nakakaalam kung gaano ito katagal. Ayon sa isang matandang alamat, noong unang panahon, isang makapangyarihang Blood Phoenix ang namatay dito, na siyang pinagmulan din ng pangalan ng kagubatan. Dahil sa epekto ng dugo ng Blood Phoenix, lahat ng mga demonyong hayop sa loob ng Blood Phoenix Forest ay nagtataglay ng iba't ibang antas ng bloodline ng Blood Phoenix. Naturally, pagkaraan ng napakatagal, ang mga bakas nito ay naging lubhang malabo. Ang Blood Phoenix Forest na ito ay matatagpuan sa isang isla na pinangalan ng Green Cloud Island, na, bagamat maliit kung ihahambing sa ibabaw ng lupa sa Divine World, ay doble pa rin ang laki ng Black Tortoise Galaxy. Dalawang Black Tortoise Galaxies, ngunit isa lamang itong maliit na isla. Tinakop ng Blood Phoenix Forest ang humigit kumulang 1/4 ng buong Green Cloud Island. Bukod pa rito, ito ay matatagpuan sa pinakagitnang bahagi, kung kaya't ang kagubatan na ito ay kilala sa buong isla. Sa paligid ng perimeter ng Blood Phoenix Forest ay ilang 10,000 mga bansa, malaki at maliit. Naturally, maliban sa mga bansang ito, mayroon ding isang malaking bilang ng mga sekta. Sa kanila, ang pinakamalakas na tatlo ay ang Barbarian God Sect, ang Great Whale Sect, at ang Elephant Genesis Sect. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na aakyat siya sa Green Cloud Island na ito. Kung ito ay gayon, pagkatapos ay sa labas ng isla ay ang dagat. Isang isla pa lang ay napakalaki na, ni hindi niya maisip kung gaano kalaki ang dagat. Paano ang pagkatapos ng dalampasigan? Tinanong ito ni Huang Xiaolong sa itim na buhok na elder. Sumagot ang elder, sa labas ng Green Cloud Island ay ang Endless Sea. Narinig ko na ang dagat ay may 4 na malalaking lupain. Ang isa ay tinatawag na Fortune Mainland, ang isa pa ay ang Eternal Mainland, pagkatapos ay ang Dark Elf Mainland, at ang huli ay ang Primal Chaos Mainland. Pumilis ang puso ni Huang Xiaolong, ang Fortune Mainland. May kaugnayan kaya itong Fortune Mainland sa Fortune Gate ng Lower Realm? Kung hindi, ito ay masyadong nagkataon. At ang Eternal Mainland na iyon, may kaugnayan ba ito sa Wango Clan? Ngunit ang elder mismo ay hindi kailanman nakipagsapalaran palabas ng Green Cloud Island, kaya ang alam niya ay hindi gaano, at hindi niya naibigay kay Huang Xiaolong ang anumang detalyadong impormasyon tungkol sa 4 na malalaking lupain. Kaya lang sumuko si Huang Xiaolong. Pagkatapos nito, pumunta ang itim na buhok na matanda upang harapin ang mga bangkay ng mga gwardya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang aalis na silang tatlo, inanyayahan nila si Huang Xiaolong na samahan sila, na hindi niya tinanggihan. Hindi siya pamilyar sa Blood Phoenix Forest na ito, ang pagsama sa 3 taong ito ay naging mas madali para sa kanya na umalis. Higit pa rito, nag-iisa siya sa bagong kapaligirang ito, ang pakikipagkaibigan sa ilang puwersa ay magiging kapakipakinabang sa kanya sa susunod. Nang marinig si Huang Xiaolong na sumang-ayon na maglakbay kasama nila, lahat ng 3 tao ay nagsaya. Nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata ang kanyang lakas. Kung kasama nila si Huang Xiaolong, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mas malalakas na demonyong halimaw na umaatake sa kanila. Ang itim na buhok na elder ay nangako kay Huang Xiaolong na kung masisiguro niya ang kanilang kaligtasan hanggang sa makalabas sila sa Blood Phoenix Forest, tiyak na hihilingin nila sa kanilang Fourth Lord na bigyan siya ng mabigat na gantimpala sa sandaling bumalik sila sa pamilya. Sa pangako ng matanda ng mga gantimpala at kung ano-ano, walang pakialam si Huang Xiaolong.
Bagamat hindi pa niya kayang manipulahin ang purong espiritual na enerhiya dito at i-convert ito sa mga banal na bato, nanatili ang kanyang kakayahan. Hanggat lumalalim ang kanyang pangunawa sa mga batas ng banal na mundo, maaari niyang walang katapusan na gawing mga banal na bato ang espiritual na enerhiya. Sa oras na iyon, hindi siya magkukulang sa pera. Habang nasa daan, tinanong ni Huang Xiaolong ang tatlo kung paano sila inatake. Pamantong hininga ang itim na buhok, ikinwento ang mga pangyayari kay Huang Xiaolong. Silang tatlo ay nagmula sa isang puwersa na tinatawag na Tai Family Fort. Ang pangalan ng elder ay Yan Hai, isang guard captain ng Tai Family Fort, samantalang ang binata at babae ay Tai Mo at Tai Xinlan ayon sa pagkakabanggit. Ang Tai Family Fort at ang Zhou family mula sa isang kalapit na bansa ay mga in-laws. 3 buwan na ang nakalilipas, naglakbay sila sa Zhou family, ngunit 10 araw na ang nakalipas, upang paikliin ang oras ng paglalakbay sa pagbabalik, kumuha sila ng shortcut. Tinlano nilang hiwain ang mga panlabas na gilid ng Blood Phoenix Forest upang marating ang Tai Family Fort. Sa pangkalahatan, ang mga demonyong hayop ay bihirang lumitaw sa panlabas na perimeter ng kagubatan, at kahit na ang mga demonyong hayop ay gumagala doon ng nagkataon, ito ay palaging ang mas mahina na may lakas na maihahambing sa mababa at kalagitnaan ng antas ng High God Realm. Kaya naman, hindi nila inasahan na makakatagpo sila ng late 10th Order High God Realm Giant Tiger Beast, ang pinakamasamang hampas ng swerte. Tian Hai mismo ay isang late 10th Order High God Realm. Sa lohikal na pagsasalita, hindi siya dapat na naging miserable, ngunit ang pisikal na kapangyarihan at depensa ng isang demonyong halimaw ay mas malaki kaysa sa isang magsasaka ng tao ng maraming beses. Sa isang cultivation, maaaring patayin ng isang demonyong hayop ang taong nagsasaka ng hindi nagpapawis. Ang mga 7th Order, 8th Order, at 9th Order High God Realm Guard na iyon ay masyadong marupok bago ang Giant Tiger Beast na iyon. Ang nangyari mamaya ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Kung si Huang Xiaolong ay hindi dumating sa tamang oras, silang tatlo ay matatapos na parang mga patay na gwardya. Sa pagsasalita nito, naramdaman pa rin ni Yan Hai, Tai Mo, at Tai Xinlan na bumibilis ang kanilang mga puso dahil sa takot. Habang magkasamang naglalakbay ang apat, nadagdagan ang mga salita sa pagitan nila, lalo na ang binata na si Tai Mo at ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang dalawa sa kanila ay umikot sa paligid ni Huang Xiaolong, nagtatanong tungkol dito at iyon, labis na curious tungkol sa kanya. Kung tutusin, sa paghusga sa hitsura ni Huang Xiaolong, hindi siya mukhang matanda, sa isang lugar sa kanyang 20s, hindi gaanong mas matanda kaysa sa kanila. Ngunit, napakalakas niya. Curious din si Yan Hai tungkol sa pinagmulan ni Huang Xiaolong gaya ng dalawa. Maliwanag, si Huang Xiaolong ay isang maagang 10th Order High God Realm Cultivator, ngunit madali niyang mapatay ang isang late 10th Order High God Realm Giant Tiger Beast. Sa opinyon ni Yan Hai, ang lakas ni Huang Xiaolong ay napakalapit sa isang Heavenly God Master. Unti-unting nagdilim ang langit. Maliwanag, kumikinang na mga bituin ang kumikislap sa madilim, peles na kalangitan. Ang araw sa banal na mundo ay medyo malupit, ngunit nang sumapit ang gabi, ang liwanag ng bituin ay mas maliwanag at mas maganda kaysa sa nasa ibabang kaharian. Huminto silang apat para magpahinga magdamag. Dahil alam na niya ngayon na sila ay nasa panlabas na rehiyon ng Blood Phoenix Forest, bahagyang nakahinga si Huang Xiaolong, hindi kasing tensyonado at maingat gaya noong siya ay umakyat pa lamang. Pagkatapos magsindi ng apoy, inilabas niya ang 10 sa blade finfish na pinatay niya kanina, na inihaw sa apoy. Gayunpaman, nang ilabas niya ang blade finfish, si Yan Hai, Tai Mo, at Tai Xinlan ay bumulalas, bladeback spiritual fish. Pagkatapos, si Tai Xinlan ay tumingin ng kakaiba kay Huang Xiaolong, Kuya Huang, kinakain mo na itong bladeback spiritual fish na ito. Pero okay ka pa rin. Natarante si Huang Xiaolong, okay lang ako bakit? Ipinaliwanag ni Tai Mo, bagaman ang bladeback spiritual fish na ito ay napakasarap, ang kanilang mga katawan ay naglalaman ng kakaibang enerhiya na kahit isang heavenly god ay mahihirapang linisin. Kung kakainin natin sila ng ganito, tayo ay... Biglang huminto si Tai Mo, sumama kina Tai Xinlan at Yan Hai. Napatingin silang tatlo kay Huang Xiaolong na parang kakaibang halimaw.
Tinabi lang ni Huang Xiaolong bilang isang paraan ng pagpapaliwanag, ang aking pangangatawan ay medyo espesyal, kaya hindi ako natatakot sa kakaibang enerhiya. Kung tungkol sa kung ano ang espesyal sa kanyang pangangatawan, hindi sinabi ni Huang Xiaolong. Lalong naging curious ang tatlong tao, ngunit hindi na nagtanong pa. Kinaumagahan, nang magsimulang magliwanag ang sikat ng araw sa kalangitan, nagpatuloy ang apat. Kahit na nasa labas sila ng Blood Phoenix Forest, inabot pa rin sila ng mahigit 10 araw bago umalis sa kagubatan, na maraming hinto sa pagitan. Ang kanilang pakikipag-ugnayan sa panahong ito ay medyo maayos, nagiging mas pamilyar. Nakuha rin ni Huang Xiaolong ang tiyak na pag-unawa sa Tai Family Fort mula sa kanila. Kahit na ang Tai Family Fort ay hindi isang first-rank force ng Green Cloud Island, malayo sa tatlong malalaking sekta, ito ay itinuturing na isang kilalang puwersa sa Bixen Country. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 982. Ang Tai Family Fort. Dahil nauna nang ipinadala ni Yanhai ang insidente ng pag-atake ng hayop sa Tai Family Fort sa pamamagitan ng communication talisman, hindi nagtagal pagkalabas nila mula sa Blood Phoenix Forest, nakilala nila ang team ng mga escort guard ng Tai Family Fort. Ang escort team ay binubuo ng mahigit 100 tao na may 2 perfection stage na late 10th Order High God Realm Masters kasama nila. Mula sa kanilang kasuotan, ang dalawang ito ay mga guard captain tulad ni Yanhai. Ang iba pang mga bantay ay nasa pagitan ng 9th at 10th Order High God Realm. Gayunpaman, walang Panginoong Diyos sa langit sa kanila. Ang pinuno ng pangkat ay isang binata na nakasuot ng purong puting brocade na damit. Siya ay tila nasa maagang 20s sa hitsura, na may magarbong mga tampok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkapuot nang makita niya si Huang Xiaolong na nakatayo sa tabi ni Tai Xinlan. Yanhai, napakabihirang para sa isang 10th Order High God Realm demonic beast na lumitaw sa mga panlabas na lugar ng Blood Phoenix Forest, ngunit ikaw ay inatake ng isa, at ang brat na ito ay nagkataong dumaan at nagligtas sa iyo. Hindi ba ito masyadong nagkataon? Ang puting brocade na robe na binata ay pinagmamasdan si Huang Xiaolong na may hinala sa kanyang mga mata. Kahit na hindi niya direktang inakusahan si Huang Xiaolong, ang kahulugan ng kanyang mapurol na mga salita ay madaling maunawaan, lahat ito ay binalak ni Huang Xiaolong. Tama iyon, eksakto ang aking mga iniisip. Ang kakaibang brat na ito ay naghahanap ng paraan para makalusot sa ating Tai Family Fort. Malamig na sumang-ayon ang isa sa Perfection Stage Late 10th Order High God Realm Master sa likod ng binata na nakasuot ng puti. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ko na nabilang ang bilang ng mga disipulo mula sa mga kalapit na bansa na sinubukang pumasok. Bago pa makapagsalita si Yanhai, ang mapang-akit na mga mata ni Tai Xinlan ay galit na nanlilisik sa binata na nakasuot ng puting damit. Tai Yang, si Kuya Huang ang ating tagapagligtas, hindi na ako papayag na magsalita ka pa rito. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang pinaplano mo. Lumingon si Tai Mo kay Huang Xiaolong at sinabing, Elder Brother Huang, umalis na tayo, hindi na kailangang mag-abala sa mga baliw na asong ito. Gusto kong makita kung sino ang mangangahas na pigilan tayo. Matalim niyang pinandilatan si Tai Yang at ang kanyang mga tauhan. Ang pagiging pasaway ni na Tai Xinlan at Tai Mo sa harap ng maraming tao, lalo na sa pagtawag sa kanya ni Tai Mo na isang baliw na aso, ay isang malaking insulto kay Tai Yang. Anuman, si Tai Mo pa rin ang batang Fort Lord ng Tai Family Fort, kaya wala siya sa posisyon na magsabi ng kahit ano. Bahagyang hinailan ni Tai Mo si Huang Xiaolong sa braso, pagkatapos ay sumakay silang apat sa mga kabayong dinala ng team ni Tai Yang at tumakbo palayo ng walang ibang sulyap. Nakatitig si Ye Yang sa likod ni Huang Xiaolong, isang matalim na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata, gayon din ang layunin ng pagpatay. Yang Master Tai Yang, ano ang dapat nating? Ang isa sa mga kapitan ng gwardya ay lumapit sa gilid ni Tai Yang, maingat na nagtanong. Pumalik ka muna sa Tai Family Fort. Hindi ako naniniwala na ang isang maagang 10th Order High God Realm brat ay makakatakas mula sa aking mga kamay. Tumawa ng mahina si Tai Yang. Pero,
Kung ang brat na iyon ay talagang may kakayahang pumatay ng late 10th Order High God Realm Giant Tiger Beast, mukhang hindi siya kasing hina ng kanyang hitsura Ang sabi ng isa pang kapitan ng gwardya. Humisi si Taiyang bilang tugon, so ano? Don't tell me na kayong dalawa ay hindi pa rin makakapatay ng maagang 10th Order High God Realm Pump. Hehe, with our strength, either one of us can easily take that brat's life. The only thing is, that brat has rescued the young lord and young miss, and from what I could see just now, he's become real chummy with the two of them. Kung papatayin natin siya ng walang anumang tula o dahilan, mahirap ipaliwanag ang bagay sa Fourth Lord. Sabi ng unang guard captain. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ako na ang bahala sa Fourth Lord. Tiniyak sila ni Taiyang. Kahit na nakasakay na sila ngayon sa mga kabayo, inabot pa rin ng grupo ni Huang Xiaolong ang mahigit 10 araw bago makarating sa Tai Family Fort. Habang nasa daan, nanatiling malapit sa kanya sina Tai Mo at Tai Xinlan, hindi pinapansin si Taiyang. Habang pinapanood silang dalawa na pamilyar kay Huang Xiaolong, nagngangalit ang mga ngipin ni Taiyang sa galit. Kahit na ang kanyang pagkamuhi kay Huang Xiaolong ay tumaas ng matindi, hindi niya sinasadyang gumawa ng gulo para sa kanya, kaya ang buong biyahe ay medyo maayos pa rin. Para naman kay Huang Xiaolong, si Taiyang ay isang hindi gaanong kabuluhan sa kanyang mga mata. Mula sa pakikipag-ugnayan niya kina Tai Mo at Tai Xinlan, nalaman niya ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Ang Taiyang na ito ay anak ni Big Elder Tai Chengdong. Bilang Big Elder ng Tai Family Fort, mataas ang status ni Tai Chengdong, nalampasan lamang ng Lord ng Tai Family Fort. Hindi banggitin ang katotohanan na si Tai Chengdong mismo ay isang late First Order Heavenly God. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, ang Fourth Lord, si Tai Chenyuan, ay naghihintay na sa kanila sa gate. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagpapakilala, itinago ni Tai Chenyuan ang kanyang mga kamao kay Huang Xiaolong, maraming salamat sa batang bayani na si Huang sa pagliligtas sa aking anak na lalaki at babae. Ang kanyang mga asal ay maaaring ituring na wasto at magalang. Titian Chenyuan ay isang master ng Second Order Heavenly God. Sa Divine World, ang agwat sa pagitan ng isang Heavenly God at isang High God Realm ay mas malawak kaysa sa langit at lupa. Bukod pa rito, si Tian Chenyuan din ang Tai Family Fort's Lord. Naghihintay sa labas sa mga tarangkahan upang salubungin at pasalamatan si Huang Xiaolong, hindi lahat ay maaaring maging ganito kakumbaba. Magalang na tumugon si Huang Xiaolong bilang ganti. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo malapit kay Tai Chenyuan, na nagmamasid kay Huang Xiaolong sa buong oras, ay biglang nagsalita. Narinig ko ang batang bayani na si Huang na nag-iisang pumatay ng isang late 10th Order High God Realm Giant Tiger Beast. Maaari ko bang malaman kung aling sekta na bibilang ka? Dahil may kakayahan ako sa gawaing ito, sa palagay ko kahit ang mga henyong disipulo ng malaking tatlong sekta ng Green Cloud Island ay walang ganoong talento. Ang matatag na lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang Big Elder ng Tai Family Fort, si Tai Chengdong. Kalmadong sumagot si Huang Xiaolong, ako ay mula sa Cluster Star Island. Dahil sa malas, hinaila ako sa Space Fisher at pinapunta dito. Ang banal na mundo ay napakalawak, ang mga sekta ay mas marami kaysa sa mga puno sa isang malaking kagubatan. Ang katotohanan na hindi mo nakita ang isang maagang 10th Order High God Realm Cultivator na pumatay sa isang late 10th Order Giant Tiger Beast ay hindi nangangahulugang hindi pa ito nangyari dati. Nang marinig ang tono at mga salita ni Huang Xiaolong, bahagyang nanliit ang mga mata ni Tai Chengdong sa lamig. Titayang ang unang bumulaga, bastos na brat, how dare you speak to my father with that tone? I bet you're nothing but a spy sent by other family to infiltrate our Tai family fort. Napakunot ang noo ni Tai Chenyuan dahil sa sama ng loob, tama na, ang batang bayani na si Huang ang pinarangalan na panauhin ng aking Tai family fort. Hindi sinasadyang ibinaba ni Taiyang ang kanyang ulo at kinilala ang mga salita ni Tai Chenyuan, at umatras sa gilid. Si Huang Xiaolong ay mabilis na inimbitahan ni Tai Chenyuan sa Tai Family Fort. Habang dinadaanan niya si Tai Chengdong, tuluyan niyang binaliwala ang lamig sa mga mata ng iba.
Sa loob ng Tai Family Fort, naghanda si Tai Chenyuan ng isang piging para pasalamatan si Huang Xiaolong na niregaluhan siya ng 100 shenbi bilang gantimpala sa kanyang tulong. Ang shenbi ay ang tinatanggap na pera dito, magagamit sa anumang lungsod ng Divine World, katulad ng laki sa 100 renminbi bill mula sa Earth. Sa mga kalapit na lungsod ng Tai Family Fort, maaaring bumili ng magandang tirahan na may 300 shenbi. Sa makatuwid, ang 100 shenbi ay itinuturing na isang magandang gantimpala. Tinanggap ni Huang Xiaolong ang gantimpala ng walang anumang pagkukunwari. Sa sandaling ito, hindi niya magawang paikliin ang anumang mga banal na bato na may nary isang barya sa kanya, talagang kailangan niya ang pera. Kasunod nito, pumiling siya kay Tai Chenyuan, gusto niyang pumasok sa library ng Tai Family Fort. Bagamat naunawaan ni Huang Xiaolong ang ilang bagay sa pamamagitan ng pakikipag-usap niya kina Tai Mo at Tai Xinlan, kulang pa rin ang kanyang kaalaman sa banal na mundo. Nagmamadali siyang maunawaan hanggat kaya niya ang tungkol sa banal na mundo, at ang pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay sa pamamagitan ng mga aklat. Ito rin ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang imbitasyon ni Tai Mo, Tai Xinlan, at Yan Hai. Sa madaling salita, hindi siya magtatagal sa Tai Family Fort, hindi hihigit sa 10 araw hanggang kalahating buwan. Aalis siya pagkatapos niyang basahin ang lahat ng libro sa library ng Tai Family Fort. Hindi man lang nagdalawang isip si Tai Chenyuan matapos marinig ang kahilingan ni Huang Xiaolong, sumang-ayon kaagad. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 983. Ang Fortune Gate ng Divine World. Hindi na nagulat si Huang Xiaolong na pumayag si Tai Chenyuan sa kanyang kahilingan. Walang sabi-sabi, kahit pinayagan siya ni Tai Chenyuan na pumasok sa silid-aklatan, hindi ito nangangahulugan na maaaring pumunta si Huang Xiaolong kahit saan niya gusto. Halimbawa, ang ikatlong palapag kung saan itinago ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang. Hindi pinayagang tumapak si Huang Xiaolong sa ikatlong palapag. Pagkatapos ng piging, pinaayos ni Tai Chenyuan ang isang patio para kay Huang Xiaolong. Ang patio na ito ay isang maikling distansya mula sa aklatan na isang mahusay na kaiginhawahan para sa kanya. Dahil gabi na, ipinagpaliban ni Huang Xiaolong ang pagpunta sa silid-aklatan para sa susunod na araw at nagpalipas ng gabi sa paglilinang ng tahimik sa kanyang silid. Ang ilang daang bladeback spiritual fish na hinabol ni Huang Xiaolong sa Blood Phoenix Forest ay napunta lahat sa kanyang tiyan, idinagdag ang kanyang masigasig na pagsisikap sa paglilinang sa panahong ito. Dahil doon, mas malakas na siya ngayon kaysa sa lower realm, ngunit mas matagal bago niya maabot ang peak sa unang bahagi ng 10th Order High God Realm. Sa puntong ito, ang bilis ng kanyang tatlong kataas-taasang Diyos sa pagsipsip ng nakapalibot na espiritual na enerhiya ay tumaas ng 3 beses kumpara noong siya ay kara-rating pa lamang. Sa kanyang pagtatantya, kung patuloy siyang sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa bilis na ito, magagawa niyang umaban sa kalagitnaan ng ika-10 utos sa loob ng 3 buwan, habang sa loob ng 1 taon, maaabot niya ang yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order High God Realm. Ang bilis ng kanyang cultivation ay hindi mabilang na beses na mas mabilis kaysa sa lower realm, sa kabila ng mga panganib na dulot ng Divine World para sa isang High God Realm cultivator. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Huang Xiaolong na pasiglahin ang kanyang 4 na banal na apoy, ngunit wala man lang tumugon, kaya hindi niya makuha ang kumikinang na kulay abong enerhiya sa ngayon. Tahimik na lumipas ang gabi sa paglilinang. Nang sumikat ang sikat ng araw sa kanyang patio, puminto si Huang Xiaolong at lumabas sa kanyang silid, dumiretso sa library ng Tai Family Fort. Sa ngayon, kailangan niyang maunawaan kung saang mundo siya naroroon. Susunod ay ang detalyadong sitwasyon sa Fortune Mainland, Eternal Mainland, Dark Elf Mainland, at ang Primal Chaos Mainland. Sa pasukan ng silid-aklatan, ipinakita ni Huang Xiaolong sa nagbabantay na alagad ang token na ibinigay sa kanya ni Tai Chenyuan noong gabi at maayos na pumasok. Ang unang palapag ay humigit kumulang 300 metro kwadrado na ang lahat ay malinaw na nakikita. Nakalinya sa 4 na dingding ay mahigit 20 stand na puno mula sa itaas hanggang sa ibaba ng mga libro sa iba't ibang paksa.
Matapos tumingin sa paligid, naglakad si Huang Xiaolong patungo sa isa sa mga bookshelf, mga librong nauugnay sa Green Cloud Island at sa Divine World. Pumili siya ng isang libro ng random at tinakpan ito ng kanyang banal na kahulugan. Ganito, isa-isa niyang binasa ang mga libro. Gayunpaman, tila mayroong isang uri ng hindi malinaw na enerhiya na nagpapahina sa puwersa ng kaluluwa ng isang tao. Kahit na binabasa ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan, ang bilis ni Huang Xiaolong ay katamtaman. Lumipas ang buong umaga at nagawa lamang ni Huang Xiaolong na tapusin ang ilang daang mga libro sa unang stand. Ang malaking bilang ng mga aklat na ito ay tungkol sa pamamahagi ng teritoryo ng mga kilalang sekta ng Green Cloud Island, lalo na ang detalyado ay ang tatlong nangungunang sekta ng isla. 4 na libro lang ang nagbanggit ng mga bagay sa labas ng Green Cloud Island. Sa kabutihang palad, ang 4 na ito ay may kasamang ilang impormasyon tungkol sa 4 na malalaking lupain. Ang bawat isa sa 4 na mainlands ay napakalawak na halos hindi masusukat, humigit kumulang 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Green Cloud Island. Ang alinman sa mga mainland na ito ay mas malaki kaysa sa ilang 10,000 mga kalawakan mula sa mas mababang kaharian na pinagsama. Bagamat nahulaan na niya na ang 4 na mainland na binanggit ni Yan Hai sa kanilang pag-uusap ay magiging napakalaki sa laki, hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na mamangha sa kanilang lawak. Higit pa rito, mula sa 4 na aklat, natuklasan ni Huang Xiaolong na ang pinakamakapangyarihang sekta sa Fortune Mainland ay walang iba kundi ang Fortune Gate. Ang Fortune Mainland ay eksaktong ipinangalan sa Fortune Gate mismo. Ipinakita nito na ang Fortune Gate ay may ganap na kontrol sa mainland na iyon. Kasabay nito, ang Fortune Gate ay isa sa mga sobrang sekta ng mundong ito. Sa kabilang banda, ang Eternal Mainland ay pinamamahalaan ng Wango Clan. Katulad nito, ang Dark Elf Mainland ay nasa ilalim ng Dark Elf Tribe. Kung ang Fortune Gate, Wango Clan, at Dark Elf Tribe na ito ay nasa ibabaw ng banal na mundo ay kapareho ng pamana ng mga puwersa sa ibabang kaharian ay nanatiling hindi kumpirmado sa ngayon, ngunit sa opinyon ni Huang Xiaolong, mayroong 80% pagkakataon na ito ay totoo. Ang Divine World Surface na ito ay ang mismong narinig niya maraming taon na ang nakalipas, ang Vientiane Divine World Surface. Kinumpirma rin nito ang isa sa mga haka-haka ni Huang Xiaolong, ang Black Tortoise, Azure Dragon, White Tiger, at Vermilion Bird galaxies ng Lower Realm ay nasa ilalim ng pamumuno nitong banal na mundo ng Vientiane. Sa pangkalahatan, ang sinumang tao mula sa 4 na kalawakan ay darating sa banal na mundong ibabaw ng Vientiane pagkatapos umakyat. Gayunpaman, ang 4 na aklat na ito ay hindi binanggit kung gaano karaming iba pang mga mundong ibabaw na tulad nito ang nasa banal na mundo. Sa ibabaw ng banal na mundo ng Vientiane, maliban sa 4 na gitnang mainlands, ang mga kapuluan na may mga isla tulad ng Green Cloud Island ay may bilang na hindi bababa sa 100,000. Ang lahat ng mga islang ito ay nakakalat sa 4 na mainlands. Ang Fortune Gate. Namhilog ang mga mata ni Huang Xiaolong. Matapos umakyat si Lilo at malaman ng tungkol sa Fortune Mainland's Fortune Gate, maaari ba siyang pumunta doon? Bilang isang disipulo ng Fortune sa mababang kaharian, naniwala si Huang Xiaolong na pagkatapos malaman ang tungkol sa Fortune Mainland, tiyak na pupunta siya doon. Walang alinlangan, sa talento ni Lilo, maituturing siyang isang piling disipulo kahit na sa mga pinakatalented sa mga disipulo ng Fortune Gate. Bukod dito, siya ang personal na disipulo ng Fortune Gate's ancestor sa Lower Realm, tiyak na aalagaan siya ng buong suporta ng mga mapagkukunan ng Fortune Gate. Higit pa rito, ang dating Fortune Gate Chief na si Wang Yu at Grand Elder Sun Yi na tumakas bago pa sila makaharap ni Huang Xiaolong ay malamang na sumali rin sa Fortune Gate ng Divine World. Sina Wang Yu at Sun Yi ay 2 tao na determinado niyang patayin, sa makatuwid, hindi maiiwasang maglakbay si Huang Xiaolong sa Fortune Mainland. Ang isang problema ay, sa labas nitong Green Cloud Island ay ang Endless Sea. Hindi alintana kung saang isla sila maglakbay, kailangan nilang lumipad sa walang katapusang dagat na ito upang marating ang kanilang destinasyon. Ngunit, kahit na ang isang mataas na antas ng langit na Diyos ay hindi makakamit ito. Kaya, maaari lamang maabot ng isa ang 4 na mainland sa pamamagitan ng transmission arrays.
Sa Green Cloud Island, mayroon lamang tatlong transmission array na monopolyo ng tatlong pinakamakapangyarihang sekta ng isla, ang Barbarian God Sect, ang Great Whale Sect, at ang Elephant Genesis Sect. Ang paggamit ng alinman sa tatlong transmission array na ito upang maglakbay sa apat na mainlands ay nakakonsumo ng napakaraming mga banal na bato dahil napakalayo ng distansya. Maging ang mga pinuno ng tatlong sekta ay kinakailangang kumuha ng kasunduan ng mga eminent elder ng kanilang sekta bago ay activate ang transmission array. Ang mga kilay ni Huang Xiaolong ay mahigpit na nakakunot habang nagmumuni-muni. Mukhang medyo mahirap ang pagpunta sa Fortune Gate. Kalimutan mo na ito, pupunta muna ako sa Heavenly God Realm, pagkatapos ay magpapasya kung ano ang gagawin. Umiling si Huang Xiaolong at tumigil sa pag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Dito sa Divine World, ang mga cultivator ng Saint Realm at God Realm ay ang mga mababang level na karaniwang tao, halos hindi makakamit ng isang tao ang ilang dignidad kung nagawa nilang makapasok sa High God Realm. Kahit noon pa man, hindi masyadong mataas ang status ng mga low at mid-level na High God Realm cultivator. Natupad lamang ng mga high-level na High God Realm cultivator ang pinakamababang kinakailangan para maging guard sa mga lugar tulad ng Tai Family Fort, samantalang ang 10th Order High God Realm cultivator ay maaaring makakuha ng second rank captain status, o, sa isang stroke ng swerte, maging guard. Kapitan. Ang pagsulong sa Heavenly God Realm ay ang unang hakbang sa pagkakaroon ng katayuan. Sa sandaling ang isang tao ay naging eksperto sa langit na Diyos, ang pagkakaiba sa kanilang pagkakakilanlan at katayuan ay kasing iba ng langit at lupa. Pagdating sa anumang lugar na katulad ng Tai Family Fort, madali silang maimbitahan bilang isang mahalagang guest elder. Higit sa lahat, sa banal na mundo, tanging ang mga eksperto sa langit na Diyos ang maaaring lumipad. Ito ang dahilan kung bakit si Huang Xiaolong ay hindi makakalipad o makapagsagawa ng anumang greater space teleportations mula noong siya ay dumating dito. Gayunpaman, ang pagpasok sa Heavenly God Realm ay mas madaling sabihin kaysa gawin, ang mga pagkakataon ay mas mababa sa isa sa 10,000. Sa buong Tai Family Fort, ang bilang ng Heavenly Gods ay hindi hihigit sa mga daliri sa 2 kamay. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 984. Umalis sa Tai Family Fort. Ang isang bagay na ikinagulat ni Huang Xiaolong mula sa mga librong nabasa niya ay ang katotohanan na ang haba ng buhay ng isang Heavenly God ay karaniwang humigit kumulang 10,000 taon sa banal na mundo. At ang pinakamahabang isang High God Realm cultivator ay maaaring manirahan dito ay 300 taon. Para naman sa God Realm, Saint Realm, at Scientian Realm cultivators, kamukha nila ang mga ordinaryong tao sa lower realm, bihira ang taong mabubuhay para umabot sa kanilang ika-100 kaarawan. Bakit naging ganoon? Nahulaan ni Huang Xiaolong na maaaring may kaugnayan ito sa mga batas sa kalawakan ng Divine World. Ang bawat nabubuhay na nilalang sa banal na mundo ay kumonsumo ng maraming beses na mas maraming enerhiya sa bawat paghinga na kanilang hinihinga kumpara sa mas mababang kaharian. 100 taon na marahil ang limitasyon para sa katawan ng isang God Realm o Saint Realm cultivator. Ang isa pang tanong ay, kung ang pinakamahabang maaaring mabuhay ng isang High God Realm cultivator ay 300 taon, kung gayon paano makalkula ng isang tao ang habang buhay ng mga umakyat mula sa mababang kaharian? Paano napunta ang isa tungkol sa pagkalkula ng kanilang edad? Ang karamihan sa mga umakyat na magsasaka ay naglilinang ng mahigit 10,000 taon sa mababang kaharian, marahil kahit 100,000 taon o 200,000 taon. Ang isang tulad na tao ay ang Fortune Gate ancestor na hindi pa nakakaakyat, ngunit nakatuntong na sa High God Realm 10,000 taon na ang nakararaan. Bawasan ba ang kanilang aktwal na edad hanggang sa 1,000? Ang mga mahigit 10,000 taong gulang sa mababang kaharian ay magiging 100 pagdating nila sa banal na mundo. Ang mga librong nabasa niya ay walang binanggit tungkol sa mga taong umakyat, kaya walang tumpak na sagot si Huang Xiaolong para sa bagay na ito. Ilang sandali pa niyang pinagpatuloy ang pagbabasa sa mga libro sa library hanggang sa dumilim ang langit.
Noon lamang siya umalis at bumalik sa kanyang looban, nagpapatuloy bukas. Ilang sandali pagkatapos niyang bumalik sa kanyang bakuran, dumating ang isang katulong upang dalhin ang kanyang hapunan. Ang pagkain sa banal na mundo ay halos kapareho sa mababang kaharian, maliban sa laki ng butil ng bigas dito ay 3 hanggang 4 na beses na mas malaki. Pinapangalagaan ng mayamang espiritual na enerhiya ng banal na mundo, ang bawat butil ay kumikinang na may magandang kinang na katulad ng mga perlas, na naglalabas ng nakakaakit na halimuyak. Sa loob ng tiyan, ang kanin ay naging mainit na daloy ng enerhiya na kumalat sa buong katawan ni Huang Xiaolong. Naturally, kahit nasa banal na mundo, may pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masamang butil. Halimbawa, ang bigas na dinala ng Thai Family Fort Maid ay tinatawag na Dragon Tooth Rice, isang mataas na kalidad na butil. Ang pagkonsumo ng Dragon Tooth Rice ay nagpalusog ng sigla at nagpalakas ng katawan. Kahit na mas mahusay kaysa sa pinakamataas na kalidad ng butil ay ang kamangha-manghang superior na butil, na ang pangmatagalang pagkonsumo ay magpapataas ng mahabang buhay ng isang tao. Gayunpaman, ang presyo ng superior na butil ay libo-libong beses na mas mataas kaysa sa pinakamataas na kalidad ng bigas, isang puwersa tulad ng Thai Family Fort ay hindi kayang bayaran ang ganoong gastos. Sa Green Cloud Island na ito, ang mga disipulo ng 3 dakilang sekta ay marahil ang tanging nasiyahan sa gayong karangyan. Bagamat ang pamumuhay sa banal na daigdig ay kumonsumo ng maraming enerhiya, nabawi ni Huang Xiaolong ang kanyang lakas. Ang pagkain ng isang pagkain kada araw ay sapat na para sa kanya. Katulad noong nakaraang gabi, ginugol ni Huang Xiaolong ang kanyang oras sa paglilinang. Maaga sa susunod na araw, pagdating niya sa Silidaklatan, si Taiyang ay dirdiretsong naglakad palapit sa kanya kasama ang parehong yugto ng pagiging perpekto sa huli ika-10 Order High God Realm Guard Captains na sumusunod sa kanya. Inunat ni Taiyang ang isang braso, hamarang sa daanan ni Huang Xiaolong, nagutos sa malamig na tono, "Brat, wala akong pakialam kung sino ka, binibigyan kita ng huling babala. Kung hindi ka kusang lalabas sa ating Thai Family Fort pagsapit ng paglubog ng araw, pagsisisihan kitang isinilang ka sa mundong ito." Si Huang Xiaolong ay sumulyap sa gilid ni Taiyang, "Kung hindi ka magkusa na umalis sa aking mukha, sisiguraduhin kung pagsisihan mo ang pagsilang mo sa mundong ito ngayon din." "Ano? Brat, naghahanap ka ng kamatayan." Ang 2 kapitan ng gwardya sa likod ni Taiyang ay agad na naglabas ng kanilang panggigipit kay Huang Xiaolong. "Taiyang, anong ginagawa mo?" Right at this time, may boses na sumaway mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang segundo, lumitaw ang figure ni Taimo. Young Fort Lord. Ang 3 tao na nakikipagtulungan kay Huang Xiaolong ay napilitang huminto, binati si Taimo. Huminto si Taimo sa harap nila, sumirit, "Taiyang, ito ang Thai Family Fort." Nag-aaway sa loob ng Thai Family Fort para sa personal na dahilan, gusto mo bang makulong sa ice dungeon ng isang dekada? Agad na sumigaw si Taiyang at ang 2 gwardya na hindi sila nang ahas. "Young Fort Lord? Kung wala na, alis muna kami." Matapos sabihin iyon, pinaalis ni Taiyang ang 2 kapitan ng gwardya. Nang dumaan siya sa gilid ni Huang Xiaolong, hayagang inisyon niya, "Brat, huwag mong isipin na mapoprotektahan ka ng Young Fort Lord at Young Miss habang buhay. Maghintay hanggang lumabas ka sa Thai Family Fort, tingnan natin kung sino ang makakapagtanggol sa iyo." Nang makitang talagang nangahas si Taiyang nabantaan si Huang Xiaolong sa kanyang harapan, nagalab ang galit sa puso ni Taimo. "Kuya Huang, okay ka lang ba?" Tanong ni Taimo kay Huang Xiaolong, baka sa mukha niya ang tunay na pag-aalala. Umiling si Huang Xiaolong, "Okay lang ako." Habang pinagmamasdan ng mga umuurong na numero ng grupo ni Taiyang, nagalit siya, ang Taiyang na ito ay nagiging mas mayabang habang lumilipas ang mga araw. Talagang iniisip niya na ang Thai Family Fort ay magiging kanya sa hinaharap dahil lamang sa nagawang suhulan ng kanyang ama ang ilang elder. Umaasa sa mukha niyang baboy, gusto niya talagang pakasalan ang kapatid ko. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa pag-unawa sa mga salita ni Taimo. "Kuya Huang, ang Taiyang na ito ay isang mapanlinlang na kontrabida, dapat kang mag-ingat sa kanya." Sabi ni Taimo kay Huang Xiaolong.
Tumango si Huang Xiaolong, bagamat talagang hindi niya isinasapuso ang isang tulad ni Tai Yang. Tinansya ni Huang Xiaolong na hindi niya magagawang pumatay ng Second Order Heavenly God sa kanyang kasalukuyang lakas, gayunpaman, ang pagpatay sa isang peak late First Order Heavenly God tulad ni Tai Chengdong ay magagawa pa rin. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita sa kanya, umalis si Tai Mo, hinayaan si Huang Xiaolong na pumasok sa silid-aklatan gaya ng nilayon. Tumingin sa paligid, naglakad si Huang Xiaolong patungo sa isang bookshelf na may mga aklat na nagpapakilala ng mga halamang gamot at divine pill ng Divine World. Sa kabila ng pagkakaroon ng kumpiyansa na makakapag-advance sa perfection stage sa huli 10th Order High God Realm sa loob ng isang taon, napakabagal pa rin ito para sa gusto ni Huang Xiaolong. Isang taon para maabot ang perfection stage sa huli 10th Order High God Realm, at malamang na isa pang 2 taon o higit pa para umasenso para maging isang Heavenly God, kaya naman gusto niyang maunawaan ang mga herbs at divine pellets ng Divine World. Kung gayon, marahil ay maaari niyang gawin ang katulad ng sa mababang kaharian, na makapasok sa langit na Diyos sa loob ng kalahating taon. Imposible para sa iba, ngunit sa kanyang 3 pinakamataas na Diyos, hindi ito isang issue. Nakatayo sa harap ng bookshelf, random na kinuha ni Huang Xiaolong ang isa sa mga libro at sinimulang baklatin ang mga pahina. Lumipas ang oras at lumipas ang isang araw. Sa araw na ito, maliban sa bookshelf na may mga aklat na nagpapakilala ng mga halamang gamot at banal na table task, nagawa rin niyang basahin ang mga aklat na may kaugnayan sa iba't ibang mga demonyong hayop. Nagbigay ito kay Huang Xiaolong ng kaalaman tungkol sa mas karaniwang mga halamang gamot, mga divine pellet, at mga demonyong hayop ng Divine World. Pagkatapos ng lahat, Anti-Family Fort ay isang maliit na puwersa lamang sa isang maliit na bansa ng Green Cloud Island. Karamihan sa mga libro ay nakatuon sa Green Cloud Island mismo. Para sa mga halamang gamot at tulad sa labas ng Green Cloud Island, ang makukuha ni Huang Xiaolong mula sa mga aklat dito ay lubhang limitado. Sa ikatlong araw, naglakad siya patungo sa bookshelf na ipinakilala ang makapangyarihang puwersa ng Divine World. Sa puntong ito, alam lang ni Huang Xiaolong na ang kaharian sa itaas ng High God ay ang langit na Diyos at walang alam sa kaharian sa itaas nito. Gusto niyang malaman kung ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng Heavenly God Realm. Kaya, sa itaas ng Heavenly God ay ang Ancient God Realm. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Huang Xiaolong ang sagot. Gayunpaman, kahit na napuntahan na niya ang buong bookshelf, wala pa rin siyang mahanap tungkol sa kaharian sa itaas ng sinaunang Diyos. Gayunpaman, napansin niya na ang mga pinuno at ninuno ng Green Cloud Island ng malaking 3 puwersa ay nasa Ancient God Realm. Gayunpaman, ang bilang ng mga master ng Ancient God Realm ay 12 lamang o higit pa sa buong isla. Lumipas ang mga araw ng sunod-sunod. Walang kamalay-malay, si Huang Xiaolong ay nasa Tai Family Fort ng higit sa 10 araw na nanirahan sa isang gawain. Siya ay nasa silid-aklatan sa araw at naglilinang sa kanyang silid sa gabi. Si Tai Mo at Tai Xinlen ay bibisita kay Huang Xiaolong tuwing ibang araw. Nakapagtataka, pagkatapos ng huling insidente, si Tai Yang ay hindi na naghanap ng gulo, naganap na nababagay kay Huang Xiaolong, na nagbibigay sa kanya ng tahimik na kapaligiran upang magbasa at maglinang. Oras na para umalis sa Tai Family Fort na ito, malamang bukas. Sa isip ni Huang Xiaolong habang nakatayo siya sa bakuran. Sa halos kalahating buwan, nabasa na niya ang lahat ng libro sa una at ikalawang palapag ng library ng Tai Family Fort. Oras na para umalis. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 985. Pamamaraan ng paglilinang ng pagnanakaw. Para sa kanyang susunod na destinasyon pagkatapos umalis sa Tai Family Fort, napagpasyahan na ni Huang Xiaolong noon pa man ang Blood Phoenix Forest. Bagamat ang Blood Phoenix Forest ay kaharian ng mga demonyong hayop na may mga panganib na nakaabang sa lahat ng dako, mayroon ding maraming halamang gamot sa loob. Bukod dito, maaari siyang manghuli ng mga demonyong hayop habang nangolekta siya ng mga halamang gamot na nakuha ang kanilang mga Diyos. Sa banal na mundo, ang mga Diyos ng mga demonyong hayop ay lubos na mahalaga.
Ang mga Diyos na ito ay maaaring ibenta, at may sapat na pera sa kamay, maaari siyang bumili ng tirahan sa isa sa mga lungsod sa isla, pati na rin ang ilang mga banal na pellets. Maaari rin silang magamit para sa kanyang sariling paglilinang. Nitong mga nakaraang araw, sinubukan ni Huang Xiaolong na i-activate ang kanyang Archdevil Supreme Godhead na lumamon na kapangyarihan upang pinuhin ang Giant Tiger Beast Godhead at natuklasan na kaya niyang makuha ang God Force na nasa loob nito. Kahit na ang bilis ng paglamon ay mas mabagal kaysa dati, ang kanyang paglilinang ay tumaas ng mas mabilis kumpara sa oras na kanyang ginugol sa paglilinang, na lubos na ikinatuwa ni Huang Xiaolong. Bagamat ang pagkadyos ng demonyong hayop ay naglalaman ng marahas na demonic chi, madali itong daliseyan ng kanyang Infinite Buddha Supreme Godhead, kaya hindi ito issue para kay Huang Xiaolong. Habang siya ay nag-iisip na magpaalam sa Tai Family Fourth Lord bukas at aalis, biglang may narinig na kaguluhan mula sa labas, na sinundan ng mabilis at mabibigat na yabag. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat at nakita si Taiyang na nagmamadaling pumasok sa silid-aklatan kasama ang isang dosenang gwardiya na nakapalibot sa kanyang patio sa isang masikip na bilog. Halos sumulyap si Huang Xiaolong sa mga bantay sa paligid ng kanyang bakuran, hindi nababagabag, ngunit naging malamig ang kanyang tingin nang bumagsak ito sa katawan ni Taiyang. Hinihintay niya kung anong mga trick ang ginagawa niya ngayon. Pinanood ni Taiyang si Huang Xiaolong, nagsasalita sa mapagpakumbaba na tono, "Brat, may pumasok sa ikatlong palapag ng aming library ngayon at nakaalis gamit ang isang napakahalagang cultivation technique. Pinaghihinalaan ko na ikaw ang magnanakaw na iyon, ipinapayo ko sa iyo na sumunod sa amin sa punishment hall para sa interogasyon." Dahan-dahang tumugon si Huang Xiaolong, "At kung hindi?" Tumawa si Taiyang na may nakakatakot na kinang sa kanyang mga mata na naging distorted, "Mas bagay sa akin iyon. Dahil ganoon, maaari ko lamang utusan ang aking mga tao na ay escort ka doon." Matapos sabihin iyon, sinenyasan niya ang dalawang yugto ng pagiging perpekto sa huli 10th Order High God Realm Guard Captains, "Sino sa inyo ang pupunta at dadalhin ang brat?" Ang isa sa kanila ay humakbang ng may nakakaakit ng ngiti, "Handa akong maglingkod." Tumango si Taiyang, "Magaling. Kung maglakas loob siyang lumaban, direkta mo siyang mapilayan, ayos lang hanggat humihinga pa siya." Dahil ninakaw niya ang cultivation technique ng ating Tai Family Fort, kahit lampoin mo siya, hindi ka masisisi ng Fourth Lord. Mula sa mga salita ni Taiyang, ang hinala na ninakaw ni Huang Xiaolong ang kanilang cultivation technique ay naging katiyakan. "Oo, young master." Tumawa ang kapitan ng gwardya bilang tugon at humakbang patungo kay Huang Xiaolong. "Narinig mo mismo. Dahil ninakaw mo ang isang mahalagang cultivation technique mula sa ating Tai Family Fort, hindi ako masisisi ng Fourth Lord kahit pilayin kita." Isang maagang 10th Order High God Realm, walang saysay na maglagay ng anumang paglaban sa ganoong kalaking lakas. Ang kapitan ng gwardya ay sumili ng isang mapanuksong ngiti, at sa sumunod na segundo, ang kanyang kamao ay umuuyon kay Huang Xiaolong. Lumakas si God Force habang ang kanyang kamao ay tila pumutol sa kalawakan. Ang mahinang pulang apoy ay lumabas mula sa kanyang kamao, na bumubuo ng imahe ng ulo ng tigre. Ito ang Tiger Flame Punch ng Tai Family Fort. Sa katunayan, ang discarding ito ay medyo mataas ang ranggo sa kanilang koleksyon, tanging ang mga kapitan ng gwardya at higit pa ang may pribilehiyong magsanay nito. Kapag isinagawa ng buong lakas, ang isang kamao ay maaaring makabasag ng isang bundok at mahati ang dagat, ibagsak ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang kapitan ng bantay ay hamampes ng isang mabigat na kamao. Hanggat ang kanyang pag-atake ay damapo kay Huang Xiaolong, kahit na siya ay mabuhay, siya ay may kulang na lamang sa kalahating buhay. Ito ang iniutos ni Taiyang para pilayin si Huang Xiaolong. Habang si Taiyang at ang iba pang mga gwardya ay nakatayo doon ng may kumpiyansa, naghihintay na makita kung paano ipapadala si Huang Xiaolong na lumipad sa isang malungkot na estado, ang sitwasyon ay biglang nagbago. Si Huang Xiaolong ay sumuntok bilang ganti, ang kanyang kamao ay sumipol sa himpapawid at binaluktot ang espasyo. Ang momentum ng Tiger Flame Punch ay nabasag sa isang iglap, at lumipad ang kamao ni Huang Xiaolong, tumama sa guard captain.
Bago ang natulala ng mga mukha ng mga gwardya ng Tai Family Fort at Taiyang, ang kanilang perfection stage sa huli 10th Order High God Realm Guard Captain ay umikot sa ere na parang sirang saranggola na bumagsak sa isa sa mga kalapit na pader ng gusali. Ilang bahagi ng pader ang gumuho na naging dahilan ng pagkagulat ng mga gwardya ng Tai Family Fort. Hindi ito imposible. Uncoherented ni Taiyang na parang buhol-buhol ang kanyang dila. Nagpapadala ng perfection stage late 10th Order High God Realm Master na lumilipad sa isang suntok lang. Anong klaseng lakas iyon? Ito ay katumbas ng isang Heavenly God, isang First Order Heavenly God Master. Tanging isang Master ng Heavenly God na unang utos ang makakagawa ng ganoong gawain. Ang isang maagang 10th Order High God Realm tulad ni Huang Xiaolong ay talagang nagtataglay ng lakas ng isang First Order Heavenly God. Kumapang ang takot sa mukha ni Taiyang. Ito ay tulad ng talentong taglay ng mga henyong iyon mula sa mga super sect ng Fortune Mainland. Inilabas ni Huang Xiaolong ang kanyang nakakuyong na kamao. Kahit na ang suntok niya ay hindi kumitil sa buhay ng kapitan ng gwardya, sapat na iyon para basagin ang bawat buto sa kanyang katawan, hindi pa banggitin ang kanyang mga internal organ na palaipat-lipat at pumutok. Dahil pinipigilan ng mga batas ng Divine World, ang pangangatawan ng High God Realm Cultivators ay mas mahina kumpara sa High God Realm Cultivator ng Lower Realm. Sa makatuwid, ang kapitan ng gwardya na ito ay ganap na walang silbi ngayon. Lumingon si Huang Xiaolong kay Taiyang. Nang makita ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong na bumabagsak sa kanya, nanikip ang puso ni Taiyang. Sa gulat, sumigaw siya, lahat ng tao ay sama-samang umatake, patayin ang bastard na iyon para sa akin. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam kung kailangan niyang harapin ang galit ng Fort Lord matapos patayin si Huang Xiaolong. Nang marinig ang mga salitang iyon, kumislap ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Huang Xiaolong, ngunit nang malapit na niyang pilayin si Taiyang, isang makapangyarihang boses ang umalingaw sa hangin, itigil mo na ito. Tumagundong ang boses na tumusok sa eardrums, dahilan para mapatigil agad ang mga gwardya ng Tai Family Fort sa kanilang mga galaw. Pumasok si Tai Chenyuan sa looban kasama sina Tai Mo at Tai Xinlan sa likuran niya, habang naruroon din ang ilan sa mga elder ng kuta, kasama si Tai Chengdong. Nang makapasok ang grupo ni Tai Chenyuan, napansin ng kapitan ng gwardya na nakahandusay sa isang tumpok ng mga durog na bato, hindi napapansin na nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Maging si Tai Chenyuan ay nagkamali sa paghusga sa lakas ni Huang Xiaolong. Nang makita ang mga bagong dating, parang nakitang muli ni Taiyang ang kanyang gulugod habang nagmamadaling lumapit sa kanila, huminto sa harap ni Tai Chenyuan, Fort Lord, Father, dumating kayong lahat sa tamang oras. Ang Huang Xiaolong na ito ay nagnakaw ng cultivation technique manual mula sa aming library. Pumunta ako rito para anyayahan siya sa punishment hall para sa tulong, ngunit sino ang nakakaalam na siya ay magiging napakasobra, umaasa sa kanyang lakas upang masugitan ng guard Captain Chuming. Natural na itinago ni Taiyang ang katotohanan na ang guard Captain Chuming ay malapit ng pilayin si Huang Xiaolong, kahit na hindi gaanong inilantad na siya ang nagutos sa kanya na gawin iyon. Gayunpaman, hindi napansin ni Taiyang na ang grupo ni Tai Chenyuan ay nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Nanliit ang mga mata ni Tai Chenyuan sa direksyon ni Taiyang, sabi mo nagnakaw ng cultivation manual ang young hero Huang sa library, anong patunay ang mayroon ka? Kawakas ay may nakitang kakaiba sa tono ng boses ng Fort Lord, ibinaba ni Taiyang ang kanyang ulo, halos hindi marinig ang kanyang boses. Ang Huang Xiaolong na ito ay dapat maging isang especially iyan na ipinadala ng mga kalapit na bansa, kung hindi, pagkatapos na makalusot sa ating Tai Family Fort sa ilalim ng maling pagkukunwari, bakit hindi siya gumawa ng iba pang mga kahilingan at direktang itinoon ang mga aklat sa aming aklatan? Ang layunin niya ay ang mga lihim na pamamaraan na itinatago sa silid-aklatan, ngayon na may ninakaw, dapat ay siya na. Tama na. Biglang nagutos si Tai Chenyuan, pinutol ang mga salita ni Taiyang. Dalhin ang tao. Idinagdag ni Tai Chenyuan. Sa loob ng ilang segundo, dinala ng ilang gwardya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim.
Tinuro siya ni Tai Chenyuan, malamig na sinabi kay Tai Yang, ang magnanakaw ay ang taong ito, nahuli na natin siya. Tulala na tiningnan ni Tai Yang ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, iginiit, Fourth Lord, kahit na ang taong ito ang magnanakaw, hindi namin matiyak na si Huang Xiaolong ay hindi isang kasabwat. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 986. Ang imbitasyon ng Thai Family Fort. Laminggaling sandali ang mga mata ni Tai Chengdong sa paligid, pagkatapos ay humakbang kay Tai Chenyuan, sinabing, Fourth Lord, makatwiran ang sinabi ni Tai Yang. Dahil ang taong ito ay maaaring magnakaw ng manual ng pamamaraan, malamang na nakatanggap siya ng tulong mula sa loob, at si Huang Xiaolong ang pinakamalaking sospek. Ganun talaga, Fourth Lord. Ang pinagmulan ng Huang Xiaolong na ito ay hindi alam, ang hinala ay hindi nararapat. Isang Thai Family Fort Elder ang umalangaw-ngaw. Kalmado ang ekspresyon ni Tai Chenyuan habang nagtanong, ayon sa inyong dalawa, ano ang dapat gawin? Dapat muna nating hulihin at ikulong si Huang Xiaolong sa Ice Dungeon. Pagkatapos na malinaw na maimbestigahan ang usapin, at ito ay tunay na walang kaugnayan sa kanya, pakakawalan namin siya. Nagmungkahi si Tai Chengdong, mukhang matuwid. Titay Sian lang na tahimik na nakatayo sa gilid ay nagalit dahil lang sa pagpunta ni Kuya Huang sa library, ibig sabihin siya ang pinakamalaking sospek. Nitong mga nakaraang araw, maliban kay Kuya Huang, Tai Yang at marami pang mga disipulo ang madalas na lumalabas sa library, hindi ba ibig sabihin ay sospek din si Tai Yang? Mabilis na sinundan ni Tai mo, eksakto, dahil gusto mong ikulong si Kuya Huang, kung gayon si Tai Yang at ang iba pa ay kailangang ikulong din. Bahagyang kumunat ang makinis na noo ni Tai Chengdong sa kawalan ng kasiyahan, si Tai Yang at ang iba pa ay mga disipulo natin sa Thai Family Fort, hindi nila kailangang makipagtulungan sa mga tagalabas upang magnakaw ng mga manual ng pamamaraan mula sa aklatan. Humisi si Tai mo, si Tai Yang at ang iba pang mga disipulo ay hindi makikipagsabuatan sa mga tagalabas dahil lang sa kadahilanang iyon. Elder Tai Chengdong, paano ka nakatitiyak na hindi niya ginawa? Natigilan si Tai Chengdong. Si Huang Xiaolong ay nanatiling hindi nababagabag na parang walang kaugnayan sa kanya ang pangyayari. Naghihintay siya kung paano haharapin ni Tai Chenyuan ang bagay na ito. Nagsalita si Tai Chenyuan, tumigil ka na. Naimbestigahan ko na ang magnanakaw na ito, siya ay isang tao mula sa Fu family ng kalapit na bansa, at ang taong kasabwat niya ay walang iba kundi si Chu Ming. Itinuro ng kanyang daliri ang figurang nakahiga na parang bangkay sa lupa. Ito ay ang guard captain na si Huang Xiaolong na nanockout kanina. Nagulat ang lahat, hindi nila nakita ang pagdating nito. Ang especially iya talaga ay si Chu Ming. Maging si Tai Yang ay may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Fourth Lord? Ito? Baka may pagkakamali. Nag-aalangan na tanong ni Tai Chenyuan. Sa sandaling ito, naging malamig ang tingin ni Tai Chenyuan, nagdududa ka ba sa akin? Ang presyon ng Second Order Heavenly God Realm ay nagmula sa kanyang katawan na nagpapatigil sa daloy ng hangin sa paligid. Nagmamadaling sumagot si Tai Chengdong, I dare not. Tai Chengdong, if my memory serves me right, itong si Chu Ming ay nirecruit mo sa ating Thai Family Fort. Tanong ni Tai Chenyuan, ngunit parang pahayag ito. Bukod dito, ikaw din ang nagmungkahi na kunin niya ang posisyon ng guard captain. Namutla si Tai Chengdong, nanikip ang kanyang nervyos habang nagmamadaling magpaliwanag, Fourth Lord, nagsagawa ako ng background check kay Chu Ming noong nakaraan. Akala ko siya ay isang alagad ng Chu family ng ating bansa, iyon ang dahilan kung bakit ko siya na-recruit sa Thai Family Fort. Hindi ko alam na isa pala siyang alagad ng pamilya ng kalapit na bansa. Humisi si Tai Chenyuan, malinaw kong iimbestigahan kung ito ay may kaugnayan sa iyo, gayunpaman, kahit na hindi ka kasali sa insidenteng ito ay isang katotohanan na si Chu Ming ay ni-recruit mo. Ayon sa mga panuntunan ng Thai Family Fort, hindi mo na maaaring hawakan ang posisyon ng Big Elder. Ibigay ang Big Elder Identity Token. Nakalok ang kanyang aura kay Tai Chengdong habang sinasabi niya ito.
Ang galit ay kumikinang sa mga mata ni Tai Chengdong. Ilang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon habang nahihirapan siya sa pag-aatubili at pag-aalinlangan, ngunit sa huli, kinuha pa rin niya ang token ng pagkakakilanlan ng Big Elder. Matapos itong ibigay, lumusab si Tai Chengdong at ang kanyang anak na si Tai Yang. Ilang segundo bago siya tumalikod, binaril ni Tai Chengdong si Huang Xiaolong ng isang makamandag na titig, na hindi nag-abala na itago ang layunin ng pagpatay na naramdaman niya sa kanya. Hindi pinansin ni Tai Chenyuan si Tai Chengdong habang lumingon siya kay Huang Xiaolong, parang humihingi ng tawad. Ang batang bayani na si Huang, si Tai Yang na nangunguna sa mga gwardya upang dalhin ka sa punishment hall ay kumikilos sa kanyang sarili. Tangalan ng Tai Family Fort, humihingi ako ng paumanhin. Sa pagmamasid sa kanyang saloobin, hinayaan ni Huang Xiaolong na magpahinga ang insidente. Maaari ko bang itanong kung interesado ang batang bayani na si Huang na manatili sa aking Tai Family Fort? Kulang pa kami ng kandidato para punan ng huling bukas na posisyon sa aming guest elder rank. Guest elder. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na susubukang kunin siya ni Tai Chenyuan na maging guest elder ng Tai Family Fort. Matapos basahin ang maraming libro nitong mga nakaraang araw, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng posisyon ng isang guest elder ng Tai Family Fort. Bagamat mas mababa ang status ng guest elder kaysa sa elder, ang mga probisyon at benepisyo ay pareho. Tanging ang kanilang autoridad ay mas mababa kaysa sa mga elder tulad ni Tai Chengzang, ngunit mayroong higit na mga pakinabang sa posisyon na ito. Kadalasan, ang mga guest elder ay malayang gumagalaw. Fort Lord, ito. Ang isa ay dapat kahit papaano ay isang heavenly god para kunin ang posisyon ng isang guest elder. Hindi napigilan ng isa sa kasalukuyang Tai Family Elder na tumutol. Sumasang-ayon ako, Fort Lord. Bagamat hindi masama ang lakas ng batang bayani na si Huang, siya ay isang maagang 10th Order High God Realm. Ang isa pang Tai Family Fort Elder ay sumigaw, kahit ang mga guard captain natin ay kinakailangang maging late 10th Order High God Realm man lang. Sa karamihan, maaari naming pahintulutan ng batang bayani na si Huang na punan muna ang posisyon ng isang kapitan ng gwardya. Isa pang Tai Family Fort Elder ang nagmungkahi ng kompromiso. Ito. Nagalinlangan si Tai Chenyuan. Fort Lord Tai? Ako? Huang Xiaolong? Salamat sa iyong mabait na intensyon, gayunpaman, mayroon akong mga bagay na kailangan kong alagaan. Kaya napagpasyahan kong umalis bukas. Nagsalita si Huang Xiaolong. Aalis ka bukas. Nagulat si Tai Chenyuan. Tumango si Huang Xiaolong. Kasunod nito, sinubukan siyang hikayatin ni Tai Chenyuan ng ilang beses ngunit nang makitang nanatiling matatag si Huang Xiaolong, kaya lang niyang sumuko sa huli. Sa katunayan, may sariling dahilan si Tai Chenyuan para i-recruit si Huang Xiaolong bilang guest elder. Sa mga nagdaang araw, nakikita niya na ang kanyang anak na babae ay may nararamdaman para sa kanya, hindi pa banggitin na ang talento ni Huang Xiaolong ay medyo mataas, isang garantisadong Heavenly God Master sa paggawa para sa kanilang Tai Family Fort. Kung handa si Huang Xiaolong na manatili at tulungan ang kanyang anak, tiwala si Tai Chenyuan na tiyak na makokontrol ng kanyang anak ang buong Tai Family Fort sa kanyang palad sa hinaharap. Naturally, bago umunlad ang mga bagay sa puntong iyon, tinitingnan sana ni Tai Chenyuan ang background ni Huang Xiaolong hanggang sa huling detalye, at kung walang problema, ipapakasal niya ang kanyang anak na babae sa kanya. Ngayong nagpasya si Huang Xiaolong na umalis, si Tai Chenyuan ay nabigo ngunit walang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya at ang grupo ng mga elder, na naiwan lamang sina Tai Mo at Tai Xinlan. Kuya Huang, aalis ka talaga bukas? Tanong ni Tai Xinlan na may pag-asa sa kanyang mga mata. Mula noong nagkita sila sa Blood Phoenix Forest hanggang ngayon, mahigit isang buwan na ang lumipas. Talagang may nararamdaman si Tai Xinlan para sa kanya. Tumango si Huang Xiaolong. Kuya Huang, pinaplano mong kumuha ng pagsusulit sa recruitment ng Barbarian God Sect, tama ba? Nagtanong si Tai Mo, sa talento ni Kuya Huang, tiyak ang tagumpay. Ang Barbarian God Sect ay nagre-recruit ng mga disipulo. Tanong ni Huang Xiaolong bilang ganti. Oo ang Barbarian God Sect? Great Whale Sect?
at Elephant Genesis sect ay nagre-recruit ng mga disipulo tuwing 10 taon, at ang Barbarian God sect ay magsisimulang mag-recruit ng mga bagong disipulo sa kalahating taon pa. Hanggat ang isa ay may rank 5 Godhead o mas mataas at wala pang edad na 30, sila ay kwalipikadong magrehistro para sa recruitment. Bagamat ang Barbarian God sect ay tumatanggap lamang ng 100 disipulo sa bawat pagkakataon, naniniwala akong tiyak na papasa si Kuya Huang. Sagot ni Taimo. Bukod dito, kung ang isa ay maaaring maging punong disipulo, may pagkakataong maglakbay sa Fortune Mainland upang lumahok sa All Islands Great War. Nagsalita si Tai Sianlan na may pagnanasa, kung makakakuha ng magandang resulta sa All Islands Great War, baka mahuli nila ang interes ng Fortune Gate o ilang elder o grand elder mula sa ibang super sects at tanggapin bilang kanilang personal na disipulo. Bakas din sa mukha ni Taimo ang pananabik. Nang marinig ito, napukaw ang interes ni Huang Xiaolong. Ang punong disipulo ng Barbarian God sect ay maaaring magtungo sa Fortune Mainland at lumahok sa tinatawag na All Islands Great War. Walang impormasyon tungkol dito sa library ng Tai Family Fort. Kaya, tinanong pa ni Huang Xiaolong sina Taimo at Tai Xinlan tungkol sa punong disipulo ng Barbarian God sect at sa All Islands Great War. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 987. Huwag papatayin ng brat. Walang itinago sina Taimo at Tai Xinlan nang tanungin sila ni Huang Xiaolong tungkol sa Barbarian God sect at sa All Islands Great War, na ibinahagi sa kanya ang kanilang nalalaman. Habang nag-uusap silang tatlo, tumibok ang puso ni Huang Xiaolong sa tuwa. Halos tulad ng isang tradisyon, inorganisa ng Fortune Gate ang kompetisyong ito kada daang taon. Ang Green Cloud Island at ang mga puwersa ng nakapalibot na isla na nasa ilalim ng pamamahala ng Fortune Gate ay magpapadala ng mga disipulo sa Fortune Mainland upang lumahok. Ngunit bawat isla ay mayroon lamang isang quotation ng 5 alagad sa tuwing gaganapin ang kaganapan. Gayunpaman, ang mga punong disipulo ng tatlong nangungunang sekta tulad ng Barbarian God sect ay may 79% pagkakataon na makakuha ng isa sa 5 pwesto at lumahok sa All Islands Great War. Sa oras na iyon, ay activate ng tatlong sekta ang kanilang transmission arrays at ipapadala ang mga kalahok na disipulo sa Fortune Mainland. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong habang unti-unting nabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Ang mga bagay-bagay ay nagpaikot-ikot at biglang lumitaw ang isang bintana ng pagkakataon, tulad ng isang liwanag sa isang madilim na lagusan. Ang Fortune Mainland ay aktwal na nagdaos ng All Islands Great War kada daang taon. Ang kanyang mga iniisip ay nag-drill sa dead ends nitong mga nakaraang araw na iniisip kung paano makarating sa Fortune Mainland. Tinong mag-aakala na may pagkakataon na darating ng ganoon kaga? Ang nangungunang 5 disipulo, di ba? Tahimik na ulit ni Huang Xiaolong. May 20 kakaibang taon ang natitira hanggang sa susunod na Great War, ang oras ay medyo masyadong minamadali para kay Huang Xiaolong. Ayon kina Taimo at Tai Xinlan, sa pangkalahatan, tanging ang 10th Order Heavenly God Realm Disciples lang ang nagkaroon ng pagkakataon na lumaban para sa posisyon ng punong disipulo ng Barbarian God sect. Nanatili silang dalawa kay Huang Xiaolong ng kalahating oras bago umalis. Matapos silang makita, bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang silid at nagpatuloy sa paglilinang. Maaga sa susunod na araw sa pangunahing tarangkahan ng Tai Family Fort, pinaalis ni Tai Chenyuan at ilang iba pa si Huang Xiaolong. Kuya Huang, ikaw, bibisita ka ba sa akin sa hinaharap? Tanong ni Tai Sianlan. Tumingin si Huang Xiaolong sa inosenteng mukha ni Tai Xinlan, tumango, I will. Malinaw niyang nasasabi na may nararamdaman ito para sa kanya, ngunit nakita niya lamang ito bilang isang nakababatang kapatid na babae. Sa kanyang palagay, ang damdamin ni Tai Xinlan ay pansamantala lamang at mawawala ito ilang sandali pagkatapos niyang umalis. Naikuyom ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamao bilang palm sa party ng mga miyembro ng Tai Family Fort. With the parting words of take care, tumalikod siya at umalis. Sa harap ng mga mata ng grupo, unti-unting nawala ang figure ni Huang Xiaolong.
Sa loob ng isang inn sa hindi kalayuan, dalawang pares ng mga mata ang nakamandag na nakatingin kay Huang Xiaolong habang siya ay umalis sa Tai Family Fort. Ang dalawang taong ito ay walang iba kundi si Tai Chengdong at ang kanyang anak na si Tai Yang. Pare, talagang umalis ang brat na iyon sa kuta. Umisi si Tai Yang, kahit ang langit ay tinutulungan tayo. Kung mananatili siya sa loob ng Thai Family Fort, hindi magiging komportable para sa amin na kumilos, ngunit ngayon ay siguradong patay na siya. Malamig at nakakatakot ang boses ni Tai Chengdong, kung hindi dahil sa batang ito, walang dahilan si Tai Chenyuan para kunin ang aking posisyon sa Big Elder. Gusto kong punutin ang batang iyon sa 1,000,000 piraso gamit ang aking mga kamay para maibulalas ang galit sa puso ko. Gayunpaman, walang pagmamadaling kumilos ngayon, maghintay hanggang sa umalis siya sa saklaw ng impluensya ng Thai Family Fort, pagkatapos ay tutusukin ko siya. Matalino si tatay. Tumawa si Tai Yang. Pagkatapos ay nagtanong si Tai Chengdong, ano ang sinabi ng mga tao mula sa Lin Family Fort. Huminto si Tai Yang sa pag-aalinlangan, pagkatapos ay nagsabi, ang Lin Family Fort ay sumang-ayon na tulungan tayo, ngunit sa ilalim ng kondisyon na ibibigay natin sa kanila ang kalahati ng mga minahan ng Asher Mountains kung ang tatay ay pagtagumpayan ng Tai Family Fort. Ano? Kalahati ng mga minahan ng Asher Mountains. Umungad sa mga mata ni Tai Chengdong ang galit at pagpaslang, ang matandang fox na iyon na si Lin Chaochun, parang leon na ibinubuko ang dagwang bibig, hindi ba siya natatakot na sumabog hanggang mamatay? Ang mga minahan ng Asher Mountains ay nagdala ng kalahati ng taunang kita ng Tai Family Fort. Nakakabigla ang halaga na kanilang natatanggap bawat taon, kahit kalahati nito ay isang magandang tubo. Kakanselahin ko ba ang ating pakikipagtulungan sa Lin Family Fort kung gayon, ama? Tanong ni Tai Yang. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Tai Chengdong. Kawakas, nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng may pagkapuot, sinabi niya, payag na makipagtulungan muna sa kanila. Maghintay hanggang makuha ko ang aking mga kamay sa posisyon ng Thai Family Fort Lord, gagawin kong isuka ang matandang fox na iyon na si Li Chaochun sa oras na iyon. Tai Chenyuan, dahil kinuha mo ang aking posisyon sa elder, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Tirichet *S. Kalahating araw pagkatapos umalis sa Thai Family Fort, dumating si Huang Xiaolong sa Scarlet Flower City. Isang araw pagkatapos dumaan sa Scarlet Flower City na ito, mararating ni Huang Xiaolong ang Blood Phoenix Forest. Ang kanyang plano ay tumawid sa kagubatan upang maabot ang Barbarian Godsect, pagkatapos ay magparehistro para sa pagsusulit sa pagre-recruit ng mga disipulo. Habang tinatahak ang Blood Phoenix Forest, maaari siyang magsanay habang naghahanap ng mga halamang gamot. Kahit na ang Blood Phoenix Forest ay mapanganib, hanggat naglalakbay siya sa mga panlabas na rehiyon ng kagubatan, ang panganib ay dapat na mabawasan ng malaki. Nagpalipis ng gabi si Huang Xiaolong sa Scarlet Flower City. Pagkatapos gumastos ng 20 shenbi para bumili ng 1 dosenang pitchel ng masarap na alak, nagpatuloy siya sa Blood Phoenix Forest kinabukasan. Ang alak ng Divine World ay parang ambrosia ng mga immortal, kahit na ang Celestial Bloom Wine ng Lower Realm ay hindi maihahambing. Sa ikalawang araw, nang mawala ang huling sinag ng takip silim sa abot tanaw, nakarating si Huang Xiaolong sa gilid ng Blood Phoenix Forest. Walang tigil, nawala ang kanyang figure sa gitna ng mga puno. Ilang sandali pagkatapos niyang pumasok sa kagubatan, isang nakamamatay na liwanag ng espada ang tumago sa kadiliman, na nakatutok sa kanyang likuran. Ang mga labi ni Huang Xiaolong ay pumulupot sa malamig na pagngisi, making your move at last. Hindi nagtagal pagkaalis niya sa Thai Family Fort, napansin na niyang may nakabuntot sa kanya. Si Huang Xiaolong ay hindi umiwas sa liwanag ng espada, umiikot sa paligid habang ang kanyang kamao ay sumuntok, nabasag ang papasok na pag-atake, na nagdulot ng mahinang sigaw ng pagkamangha na narinig. Sa susunod na segundo, ilang mga figure ang kumurap at 4 na tao ang lumitaw sa harap ni Huang Xiaolong. Ang isa sa kanila, tulad ng inaasahan ni Huang Xiaolong, ay ang Tai Yang ng Tai Family Fort, gayunpaman, si Tai Chengdong ay wala kahit saan. Lumipat ang kanyang tingin sa 3 pang mukha. Maliban kay Tai Yang, ang 3 pa ay mga master ng Heavenly God Realm.
isang maagang First Order Heavenly God expert, at dalawang mid-First Order. Nagulat si Huang Xiaolong nang mapansin niya ang emblem ng Blood Wolf sa damit ng tatlong Heavenly God Masters, people of the Lin Family Fort. May kakayahan si Tai Chengdong na kumilos ang mga tao ng Lin Family Fort sa ngalan niya para patayin siya. Talagang pinigilan ng brat na ito ang aking pag-atake ng espada, mukhang mayroon talaga siyang lakas ng isang maagang First Order Heavenly God Realm. Ang rurok ng Lin Family Fort sa unang bahagi ng First Order Heavenly God Realm ay ngumisi na may saya na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ngayon lang, siya ang umatake kay Huang Xiaolong. Tumingin si Taiyang kay Huang Xiaolong, ang kanyang tono ay mayabang, Huang Xiaolong, maaaring malakas ka, ngunit hindi ka makakatakas ngayon. Ang kanyang mga salita ay huminto ng ilang sandali, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ang tatlong senior na ito ay ang mga elder ng Lin Family Fort. Sa kanilang tatlo, kahit na ang isang peak mid-First Order Heavenly God Master ay tiyak na mamamatay dito. Si Huang Xiaolong ay mukhang hindi nababagabag, mukhang nalulungkot habang nagsasalita, sayang wala si Tai Chengdong. Natahimik si Taiyang sa mga sinabi ni Huang Xiaolong na walang kabuluhan sa kanya, tumawa ng nakakainis, sa orihinal, gusto ka ng aking ama na patayin ka ng personal para mabawasan ang galit sa kanyang puso, ngunit may dumating at hindi siya makakarating dito. Ang pagpatay ko sa iyo ay pareho lang. Ang aking ama ay nagbigay ng tiyak na mga tagubilin, unahin ang iyong mga braso, pagkatapos ang iyong mga binti, at pagkatapos nito, baliin ang lahat ng mga buto sa iyong katawan upang hayaan kang magsaya bago lumipat sa impyerno. Kailangan kong problemayan ang mga senior na ito upang kumilos, huwag papatayin ang brat. Tinabi ni Taiyang sa tatlong pinuno ng Lin Family Fort Heavenly God Realm. Ang isa sa kanila ay nagbigay ng nakakatakot na tawa, hayaan mo akong samahan ng batang ito na maglaro ng kaunti. Ang mukha ni Huang Xiaolong ay namulaklak sa isang malawak na ngiti, ngunit nang ang apat ay natarante sa ngiti ni Huang Xiaolong, nakita nila ang maraming mga braso na lumalabas mula sa kanyang likod. Ito ay... Bago makapag-react si Taiyang at ang tatlo pa, tumama ang 1,000 braso ni Huang Xiaolong. Napuno ng mga imprint ng kamao ang kalangitan na parang galit na alon, na nilunod ang apat na tao sa loob. Namutla ang kanilang mga mukha sa nakakakilabot na kapangyarihang dumarating sa kanila. Malakas na yumanig ang kalawakan. Halos magkasabay na natauhan ng tatlong Lin Family Fort Elders, umuungal ng malakas habang pinapaikot nila ang bawat huling piraso ng God Force upang kontrahin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 988. Mga prutas ng orchis. Maraming matunog na boom ang naganap ng sabay-sabay. Isang napakalaking shockwave ang dumaan sa kagubatan na naging dahilan upang mabunat ang matataas na puno sa lupa na umiikot sa hangin. Samantalang si Taiyang at ang tatlong Lin Family Fort Elders ay natangay sa hangin, nagdare ng subo ng dugo bago bumagsak sa lupa. Ikaw. Ang tatlong Lin Family Fort Elders ay tumingin kay Huang Xiaolong na may takot sa kanilang mga mukha. Magkasama silang tatlo na gumanti, ngunit natalo ng maagang 10th Order High God Realm. Walang dugo ang mukha ni Taiyang. Nang iuntog ni Huang Xiaolong ang kapitan ng bantay sa isang suntok, natural niyang inakala na si Huang Xiaolong ay may lakas ng isang maagang Heavenly God Realm. Ganun pa man, nakakagulat, pero ngayon, siya na talaga. Lumapit sa kanila si Huang Xiaolong na may magaan at mabagal na hakbang. Ang tatlong matanda ay nagpupumigla sa kanilang mga paa, pinapanatili siyang mapagbantay. Si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng isa pang suntok, muli silang pinaalis sa ere ang tatlo na naging ganap na hindi makakilos, hindi makalaban. Huang Xiaolong, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Sa pagmamasid sa parehong kahabag-habag na kalagayan ng tatlong elder, alam ni Taiyang na hindi siya makakatakas. Isang takot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang magsimula siyang magmakaawa kay Huang Xiaolong. Sa ilang hakbang, puminto si Huang Xiaolong sa harap ni Taiyang, nakatingin sa kanya na may malamig na ngiti, dapat ay mapalad ka na mabubuhay ka hanggang ngayon.
Gaya nga ng sinabi mo kanina, babaliin ko muna ang mga braso mo, saka ang mga paa mo bago magpatuloy para kunin ang mga buto sa katawan mo, para ma-enjoy mo ang sarap bago ka mamatay. Nararamdaman ng walang lihim na hangarin sa pagpatay na dumadaloy mula sa katawan ni Huang Xiaolong, ang takot ni Taiyang ay dumami ng maraming beses, umiling-iling ng kanyang ulo. Hindi. Sa isang suntok nabali ni Huang Xiaolong ang kaliwang braso ni Taiyang, pagkatapos ay nabali ng isa pang suntok ang kanyang kanang braso, na sinundan ng kanyang mga binti. Umalangaw-ngaw sa buong kagubatan ang nakakadugo na hiyawan ni Taiyang. Sa oras na ito, ang puwersa ng Diyos ni Huang Xiaolong ay naging matalim na kutsilyo sa kanyang palad. Sa pamamagitan ng isang saksak ng diretso sa dibdib ni Taiyang, si Huang Xiaolong ay naglabas ng buto ng tadyang na sinundan ng mas maraming buto. Hindi nagtagal, wala nang natira kay Taiyang kundi isang tumpok ng kakatwang duguan na laman. Ang demonyo, demonyo. Ang tatlong elder ng Lin Family Fort ay sumisigaw sa mataas na boses. Matapos bunutin ni Huang Xiaolong ang mga buto ni Taiyang, lumingon siya sa tatlong elder sa nanlalamig na lamig, nakangiti, Devil. Ngayon, kung hindi ako naging mas malakas kaysa sa iyo, mas masahol pa ako kaysa sa kanya ngayon. Ginagawa ko lang sa iba ang gagawin nila sa akin. Ngunit kayong tatlo ay huwag mag-alala, masisiyahan kayo sa parehong paggamot sa lalong madaling panahon. Pananalig ni Huang Xiaolong habang patuloy na naglalakad patungo sa kanila. Siya ay natural na walang dahilan upang makaramdam ng anumang kahabagan para sa mga taong ito. Sa kanyang ilang daang taon ng paglilinang sa mababang kaharian, maraming beses na nabubuhay sa mga sandali ng buhay at kamatayan, ang awa ni Huang Xiaolong ay nawala dahil alam niya na ang pagpapakita ng awa sa mga kaaway ay pagiging walang awa sa sarili. Brat, kami ay mga elder ng Lin Family Fort. Kung maglakas loob kang pretuhin kami ng ganito, hindi ka pababayaan ng Lin Family Fort. Titawan mo kami kaagad, kung hindi, hindi ka makakatakas. Ang tatlong matanda ay tumahol, sinusubukang takpan ang kanilang takot sa pamamagitan ng huwad na katapangan. Nang marinig ang mga pananakot na ibinato nila sa kanya, hindi napigilan ni Huang Xiaolong na mapangiti, ipinadala sa hangin ang matalim na kutsilyong gawa sa God Force. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ni Huang Xiaolong ang paglilinis ng kaluluwa sa kanilang apat, pagkatapos ay inilipat ang kapangyarihan ng paglamo ng kanyang Archdevil Supreme Godhead at sinipsip ng tuyo ang dugo at puwersa ng Diyos ng tatlong Lin Family Fort Elders. Para naman kay Taiyang, isang 7th Order High God Realm lang, si Huang Xiaolong ay masyadong mapanghamak, kaya tinapos na lang niya ang buhay ni Taiyang, tinusok ang kanyang ulo gamit ang isang finger flick. Porkis prutas. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa pag-asa. Mula sa alaala ng apat na tao, nalaman ni Huang Xiaolong na si Tai Chengdong ay napadpad sa isang prutas ng orchis sa isang lambak ng Blood Phoenix Forest. May isang malago na puno ng orchis na may mga prutas na hindi bababa sa 10 milyong taong gulang, mga 20 hanggang 30 bunga ng orchis. Gayunpaman, ang puno ay binantayan ng dalawang Second Order Heavenly God Realm Century White Monkeys. Si Tai Chengdong lang ang hindi makakakuha ng mga prutas na iyon, kaya nakipagtulungan siya sa Fourth Lord ng Lin family, si Lin Chaochun. Matapos patayin ng bawat isa sa kanila ang isa sa Century White Monkeys, kukunin nila ang kanilang bahagi ng mga prutas ng Orchia. Ito ang dahilan kung bakit hindi pumunta si Tai Chengdong upang personal siyang patayin. Natural, alam na rin ngayon ni Huang Xiaolong ang tungkol sa pakikipagtulungan ni Tai Chengdong sa Lin Family Fort upang agawin ang posisyon ni Tai Chenyuan. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Lin Family Fort ay bahagyang mas malakas. Kung talagang may suporta si Tai Chengdong, malamang na magtagumpay siya sa pagpapatalsik kay Tai Chenyuan mula sa kanyang posisyon sa Fourth Lord. Ang Tai Family Fort at Lin Family Fort ay palaging palaban, at mas gusto ni Huang Xiaolong na lumayo sa sama ng loob ng dalawang puwersang ito. Gayunpaman, yaong 20 hanggang 30 prutas ng Orchia na hindi bababa sa 10 milyong taong gulang, si Huang Xiaolong ay naninindigan na makuha ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik na iniisip ang tungkol sa 10 milyong taong gulang na mga halamang gamot ng Divine World, na ipinanganak mula sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng banal na mundo.
Napaisip si Wang Xiaolong kung gaano karaming beses na mas makapangyarihan ang mga ito kumpara sa 10 milyon mga taong gulang na damo mula sa mababang kaharian. Kumpiyansa siya na ang pagpino sa mga prutas na iyon ay makatutulong sa kanyang paglilinang na maabot ang kalagitnaan ng ikasampung utos na High God, maaaring maging pinakamataas sa kalagitnaan ng ikasampung utos. Kinelekta ni Huang Xiaolong si Taiyang at ang iba pang 3 Lin Family Fort Elders, Special Rings, na nagbukas ng layer ng restrictions. Sa loob ay medyo malaking halaga ng pera at mga banal na bato. Ang Shenbi ay humigit kumulang 200 hanggang 300. Maliban dito, mayroon ding ilang divine pellets. Mula sa aura na pinalabas ng mga divine pill na iyon, lahat ng mga ito ay mga heavenly god-grade divine pellets, mga 50 hanggang 60 sa kanila. Masaya si Huang Xiaolong sa hindi inaasahang pag-aani. Isang hiwa ng apoy mula sa kanyang daliri ang sumunog sa lahat ng bagay hanggang sa abo, pagkatapos ay umalis siya ng walang ibang sulyap. Malapit lang ang lambak kung saan tumubo ang puno ng orchis. Sa kanyang kasalukuyang bilis, tinansya ni Huang Xiaolong na makakarating siya sa lokasyong iyon sa loob ng 2 araw. Bagamat maagang umalis sa kanya sina Tai Chengdong at Lin Chaocho ng ilang araw, kasama ang 2 century white monkey na nagbabantay sa puno ng orchis, hindi magiging madali para sa kanilang dalawa na kunin ang alinman sa mga prutas. Marahil ay darating siya sa tamang oras na magiging mangingisda na umani ng lahat ng benepisyo ng walang kahirap-hirap. Dahil siya ay nagmamadali, hindi pinili ni Huang Xiaolong na pinuhin ang mga banal na pellet na kanyang natagpuan. Sa halip, kinuha niya ang 10 sa mga ito at itinapon patungo sa kidlat na hayop na itlog sa makajos na mount. Ang espasyo ni Zumi. Mula sa mga aklat na nabasa niya ilang araw na ang nakalipas, lubos na naunawaan ni Huang Xiaolong kung gaano kahalaga ang isang kidlat na itlog ng hayop na may nangungunang bloodline. Para sa isa, ang kanilang bilang ay sobrang nakakaawa, kahit na ang Fortune Gate Chief ay maaaring wala nito. Higit pa rito, ang mga banal na hayop na may nangungunang bloodline sa pangkalahatan ay may mahusay na bilis. Kapag sila ay nag-mature, ang kanilang lakas ay maaaring umabot sa antas ng isang Ancient God Realm Master. Kaya naman, determinado si Huang Xiaolong na makita ang kidlat na hayop na ito, anuman ang halaga nito. Halos sa isang kisap mata, naubos ng kidlat na hayop na itlog na iyon ang lahat ng mga banal na pellet na inihagis dito ni Huang Xiaolong, na nagdulot ng mga pinong kidlat na kumalusko sa ibabaw nito. Ang mga pattern ng kidlat sa shell ay mas malinaw. Kapag natakpan ng mga kidlat na iyon ang buong itlog, darating ang oras para mapisa ito. Bilang isang nahuling pag-iisip, hinagis ni Huang Xiaolong ang isa pang 20 Heavenly God-grade Divine Pellets sa kidlat na hayop na itlog, pati na rin ang lahat ng mga banal na bato na nakita niya sa spatial ring ng 4 na tao. 2 araw ang lumipas sa isang iglap, at sa wakas ay narating na ni Huang Xiaolong ang kanyang destinasyon. Nang lumapit siya sa puno ng orchis, naramdaman niya ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya, na nagpabilis ng tibok ng puso niya sa tuwa. Gaya ng inaasahan, nakikipaglaban pa rin sina Tai Chengdong at Lin Chaochun sa 2 century White Monkey Guardians. Habang nagtatago sa kawalan, maingat niyang tinahak ang lambak, dahan-dahang lumapit sa lugar kung saan nakikipaglaban si Tai Chengdong at ang iba pa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 989. Pag-agaw ng mga prutas ng orchis. Pagkalipas ng 2 minuto, nakita ang figure ni Tai Chengdong. Maliban sa kanya, may 5 iba pa sa eksena, 2 sa kanila ay Tai Family Fort's elders, samantalang ang natitirang 3 ay mula sa Lin Family Fort. Lahat ng 5 ay mga eksperto sa Heavenly God Realm. Ang isa ay isang mid-second order Heavenly God, ang isa ay isang maagang second order, at ang iba pang 3 tao, tulad ni Tai Chengdong, ay ang peak late first order Heavenly God Realm Cultivator. Ang 6 sa kanila ay nasa isang matinding labanan sa Century White Monkeys, ang alikabok at graba ay tumataas paminsan-minsan habang ang mga pader ng bangin at mga bato ay gumuho at nahulog.
Si Tai Chengdong at dalawang Tai Family Fort Elders, pati na rin ang isang maagang Second Order Heavenly God Realm Master ng Lin Family Fort ay kinubkob ang isa sa Century White Monkeys. Ang mid-Second Order Heavenly God Realm ay walang iba kundi ang Lin Family Fort Lord, si Lin Chaochun, na nakikipaglaban sa isa pang Century White Monkey kasama ang isa pang Lin Family Fort Elder. Bagamat mayroong 6 na tao sa panig ni Tai Chengdong na nakakuha ng kaunting bentahe sa bilang, ang pagpatay sa dalawang maagang Second Order Heavenly God Realm Century White Monkeys ay hindi isang madaling gawain. Sa paghusga sa magulo na paligid, medyo matagal na ang labanan. Ang katawan ng parehong unggoy ay puno ng mga hiwa at sugat, dugo na namamatay sa kanilang balahibo na pula. Kahit na nasugatan din ang grupo ni Tai Chengdong, walang alinlangan na mas magaan sila kaysa sa dalawang Guardian Beast. Ang tingin ni Huang Xiaolong ay dumaan sa 6 na tao at dalawang unggoy na nahulog sa 10 zang matataas na puno ng orchis sa di kalayuan. Sa kalat-kalat na sanga na puno ng orchis ay nakasabit ang 20 hanggang 30 prutas na parang bola na marahan na kumikinang sa isang kanaryo na dilaw na liwanag habang sila ay nakapulupot sa yakap ng mga puting talulot. Sa kabila ng ilang daang metro sa pagitan nila, naamoy ni Huang Xiaolong ang kakaibang aroma na nagmumula sa mga prutas na iyon na nagpaningning sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya gumalaw ng walang ingat upang kunin ang mga prutas ng ortiya, sa halip ay nagpatuloy na lihim kung nasaan siya, naghihintay. Hinihintay niya ang grupo ni Tai Chengdong at ang dalawang Century White Monkey na magtamo ng matinding pinsala. Unti-unti, mahigit 1 oras na ang lumipas. Habang dumarami at lumalala ang mga sugat sa dalawang unggoy, ang dalawa ay umatungal ng desperadong. May mga pulang bitik sa kanilang mga mata na naging sanhi ng kanilang pag-atake sa 6 na tao upang maging mas marahas at mabangis. Ang grupo ni Tai Chengdong ay umiiwas at nagwawalang bahala. Ang kanilang ina, ang dalawang halimaw na ito ay nagbabantay sa puno ng orchis ng mahigpit. Hindi sila aalis kahit mamatay sila. Si Tai Chengdong ay sumumpa sa galit. Noong una, inakala nilang aalis ang Century White Monkeys pagkatapos silang masugitan ng husto ng 6 at maaari na lang nilang kunin ang mga prutas, ngunit ang dalawang unggoy na ito ay hindi lamang tumakbo sa kabila ng mga sugat sa kanilang mga katawan. Ang pag-atake ng dalawang halimaw ay mabangis at galit na para bang gusto nilang kaladkarin ang grupo ni Tai Chengdong pababa sa impyerno kasama nila. Sa puntong ito, hindi na kailangan panghawakan ng ating lakas, salakayin ang lahat ng mayroon ka, patayin ang dalawang halimaw na ito. Ang mukha ng Lin Family Fort Lord Lin Chaochun ay damaykit, sumisigaw, kung hindi, ang pagdaraya dito ay maaaring makaakit ng mga eksperto ng ibang pamilya. Ang God Force na umiikot sa loob niya tumindi ang katawan habang sinasabi niya ito, dahilan para tumaas ang kanyang momentum. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay sumugod sa isa sa Century White Monkeys. Si Tai Chengdong at ang iba pa ay nagpatuloy din sa kanilang pag-atake at nagpatuloy ang labanan. Mga 2 oras ang lumipas. Sa panunood ng dalawang Century White Monkey na bumagsak sa lupa, ang grupo ni Tai Chengdong sa wakas ay nakahinga ng maluwag, ang mga makikinang ng ngiti ay kumalat sa kanilang mga mukha sa kabila ng mga pinsala sa kanilang mga katawan. Hindi ito nagpapahina sa kanilang kalooban sa kaunting pag-iisip ng pantay na dami ng mga prutas ng orchis na maaari nilang makuha, sulit ito. Nang bumagsak ang dalawang Century White Monkey sa lupa, si Huang Xiaolong na kanina patahimik na nagtatago sa sarili ay sa wakas ay kumilos. Sa isang kisap mata, siya ay tumalon sa ibabaw ng 6 na tao, God Force condensing sa isang matalim talam sa palad na ito, last out. Mahigit 12 blades ang bumaril, tumpak na hiniwa ang 20 higit na bunga ng ortiya mula sa mga sanga. Bago bumagsak ang mga prutas sa lupa, inipon ni Huang Xiaolong ang lahat ng ito sa kanyang makadyos na mount. Sumispace gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Walang tigil kahit isang kabog, mabilis siyang umatras mula sa lambak. Ang lahat ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa isang kisap mata. Si Tai Chengdong, Lin Chaochun, at ang iba pa ay nagpapahinga na lamang sa kanilang mga ugat matapos patayin ang dalawang Century White Monkey, kaya nag-react lang sila pagkatapos mawala si Huang Xiaolong sa lambak. Habulin mo siya.
Ang Lin family Fourth Lord Lin Chaochun ay sumigaw sa galit habang hinahabol niya si Huang Xiaolong na parang isang galit na leon. Hinabol din ni Tai Chengdong at ng iba pang apat na tao si Huang Xiaolong sa pinakamabilis nilang bilis. Bahagya pang tumakbo si Huang Xiaolong sa lambak nang bigla siyang huminto. Ron, iabot mo ang mga prutas ng orchis. O ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Habol mula sa likuran, nakita ni Lin Chaochun na biglang huminto sa pagtakbo si Huang Xiaolong. Pagamat nagulat siya, hindi niya ito gaanong inisip, sumisigaw ng galit na pagbabanta. Hindi nagtagal, naabutan ni Tai Chengdong at ng iba pa. Huang Xiaolong. Nang makita ni Tai Chengdong ang mukha ni Huang Xiaolong, napasigaw siya ng malakas sa pagkagulat. Huang Xiaolong. Si Lin Chaochun at ang dalawa pang Lin family fourth elders ay nagulat din. Lumingon si Lin Chaochun kay Tai Chengdong, siya yung brat na sinabi mo noon, ang sumakit sa guard captain ng Tai family fort mo ng isang suntok. Tumango si Tai Chengdong bilang pagsang-ayon, oo, siya iyon. Pumalik ang kanyang mga mata kay Huang Xiaolong, naguguluhan, pero, hindi ba ang grupo ni Lin Ting ang pumunta para patayin ang brat na ito? Namiss kaya nila siya? O nakatakas ba ang batang ito? Si Lin Ting ay isa sa Lin family fourth elders na ipinadala upang patayin si Huang Xiaolong. Napakunot ang noo ni Lin Chaoquan nang marinig ang mga salita ni Tai Chengdong, sa lakas ni Lin Ting at ng iba pa, sapat na napatayin ang runt na ito ng 2 beses, malamang na hindi nila siya nakita. Ngunit paano nalaman ng batang ito na nandito tayo at inagaw pa ang mga prutas ng orchis? Isa sa mga Tai family fourth elders ang nagtanong ng tanong na pinakanalilibang niya. Ito ang tanong na gustong malaman ni Tai Chengdong at ng iba pa. Bakit masyado kang mag-isip, hulihin mo ang bastard at tanungin mo siya mamaya. Ang malamig na boses ni Lin Chaochun ay tumunog habang sinenyasan niya ang isang Lin family fourth elder sa tabi niya, isang Picklate First Order Heavenly God Realm, para makuha si Huang Xiaolong. Tumango ang elder na iyon at tinanggap ang utos ni Lin Chaochun, pumakbang patungo kay Huang Xiaolong na may baluktot na ekspresyon sa kanyang mukha. Brat, ngunit, nang mabigkas pa lang niya ang unang salita, ang figure ni Huang Xiaolong ay dumating mismo sa kanyang harapan sa isang kisap mata, binasag ang kanyang dibdib ng isang suntok. Natigilan sandali ang Lin family fourth elder, at nang bumalik ang kanyang sentido, tinamaan siya ng kamao ni Huang Xiaolong. Ang epekto ay naglakbay sa kanyang dibdib na nagpabagsak sa kanya sa hangin. Kahit na ang Lin family fourth elder na ito ay isang Picklate First Order Heavenly God Realm, mahigit kalahati ng kanyang lakas ang naubos sa pakikipaglaban sa Century White Monkeys kanina. Malubhang nasugatan na ang kanyang katawan, at higit pa rito, minamaliit niya si Huang Xiaolong, kaya't kinuha ang buong suntok ng kanyang pag-atake. Nang bumagsak ang matandang iyon sa lupa, nagkaroon ng napakalaking butas sa kanyang dibdib na may dugong umaagos ng hindi mapigilan. Elder Lin Zuan. Sumigaw si Lin Chaochun. Ang pag-atake ni Huang Xiaolong ay hindi huminto pagkatapos ng suntok sa dibdib ni Lin Zuan. Sa isang iglap na isakatuparan niya ang parehong kakayahan sa Space Concealment at Phantom Shadow na lumitaw sa tabi ng isang Tai family fourth elder. Ang isa pang suntok ay dumaong na ipinadala sa hangin ng taong iyon. Sa isang kisap mata, binawasan ni Huang Xiaolong ang kanilang bilang ng 2. Nang akmang hahampasin niya ang ikatlong tao, nag-react ang lahat. Ang kanilang galit ay dumami at nagsimula silang umulan ng mga pag-atake kay Huang Xiaolong. Nang makita ang sitwasyong ito, makatatalon lang si Huang Xiaolong, umiiwas sa kanilang mga pag-atake, at sumuko sa pagpatay sa isa pang Tai family fourth elder. Magkagayunman, ang matandang iyon ay mapula ang mukha na may malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo, pakiramdam na parang ang kamatayan ay dumaan sa kanya. Habang si Lin Chaochun ay umiwas ng kamao sa kanya, si Huang Xiaolong ay sumugod sa kanya sa halip na umatras pa. 2 kamao ang nagbanggaan. Parehong napatras sina Huang Xiaolong at Lin Chaochun mula sa impact. Parehas silang pinagtagpo. Nang masaksihan ang resultang ito, si Tai Chengdong at ang iba pa ay dilat ang mata sa gulat at pangamba.
Kahit na nasugatan din si Lin Chaochun habang nakikipaglaban sa Century White Monkeys, dahilan para maapektuhan ang kanyang lakas, isa pa rin siyang mid-second order Heavenly God Realm Master A. Isang tunay na eksperto sa mid-second order Heavenly God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 990. Tumakas si Lin Chaochun. Sa isang segundo, isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa isip ni Tai Chengdong. Dahil ang lakas ni Huang Xiaolong ay napakalabis, ang grupo ng mga tao na sinundan nila kanina. Kaya na ba nila? Huang Xiaolong. Ang aking anak at ang iba pa, patay na ba sila? Umirap si Tai Chengdong. Pinaikit ni Lin Chaochun at ng iba pa ang kanilang mga tainga, nakatitig ng diretso kay Huang Xiaolong. Ang walang malasakit na boses ni Huang Xiaolong ay parang kulog sa tenga ni Tai Chengdong, oo, patay na sila. Natigilan sina Tai Chengdong, Lin Chaochun, at ang iba pa. Hindi. Nang marinig ang kumpirmasyon na ang kanyang anak ay talagang namatay na gaya ng kanyang pinaghihinalaang, si Tai Chengdong ay sumigaw sa matinding kalungkutan. Mapula ang kanyang mga mata nang muling bamaling kay Huang Xiaolong, gusto kong patay ka. Pinaliwala ang lahat, sinugod niya si Huang Xiaolong. Titayang ang nag-iisang anak niya. Ang pagkamatay ng kanyang anak ay naging sanhi ng pagkawala ng dahilan ni Tai Chengdong. Habang pinapanood ang hysterical na si Tai Chengdong na paparating sa kanya, si Huang Xiaolong ay sinuntok ng Great Void Divine Fist ng walang pag-aalinlangan, na napaatras si Tai Chengdong. Iyon ang Great Void Divine Fist. Ang Great Void Divine Fist ay pamamaraan ng Barbarian God Sect, paano mo malalaman ito? Nang makita ni Lin Chaochun ang pagditay ni Huang Xiaolong sa Great Void Divine Fist, labis siyang nabigla. Si Huang Xiaolong ay nabigla rin, hindi niya inaasahan na makikilala ni Lin Chaochun ang pamamaraang ito. Ang isa pang punto ay, ang Barbarian God Sect ay mayroon ding parehong Great Void Divine Fist technique. Nang marinig ang mga salita ni Lin Chaochun, ang dalawa pang nasa tabi niya ay nagulat din. Ang Great Void Divine Fist ay isa sa mga high-grade technique ng Barbarian God Sect. Ang mga core disciples lang ng sect ang pinapayagang matuto nito. Ngunit si Huang Xiaolong ay hindi maaaring maging isang pangunahing disipulo ng Barbarian God Sect. Ron, paano mo nakuha itong Great Void Divine Fist technique? Hiniling ni Lin Chaochun habang palihim na nagpapalipat-lipat sa kanyang God Force upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Nakita ni Huang Xiaolong ang intensyon ni Lin Chaochun, ngunit hindi siya interesado sa maliit na usapan sa kanya. Sa pag-indayog ng kanyang katawan, nag-transform siya sa isang Primordial Divine Dragon. Primordial Divine Dragon. Ulalas ni Lin Chaochun na may pagtataka. Ang Primordial Divine Dragons ay isa sa mga pinakamarangal na lahi sa Divine World. Ang kapangyarihan ng ibabaw ng mundo ng Divine Dragon ay isang mahusay na pagpigil laban sa maraming iba pang mga ibabaw ng mundo na kahit na ang mga taong tulad nila na nakatira sa Green Cloud Island ng ibabaw ng mundo ng Vientiane ay narinig ito. Gayunpaman, sa puntong ito, si Lin Chaochun ay walang oras upang pag-isipan kung si Huang Xiaolong ay may kaugnayan sa ibabaw ng Divine Dragon dahil ang isang pag-atake ay darating sa kanya. Nakatingin sa napakalaking dragon claw na humahampas mula sa itaas, ang pagka-Diyos ni Lin Chaochun ay umiikot ng baliw na nagpapadala ng God Force sa kanyang mga kamao habang siya ay sumuntok. Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa hangin at marahas na pagyanig ang bomb alot sa lupa. Natamba si Lin Chaochun sa malayong distansya mula sa banggaan na bumagsak sa lupa. Isang mainit na bumulwak ng likido ang tumaas sa kanyang lalamunan, umuubo ng dugo sa susunod na segundo. Hindi niya naitago ang takot na gumapang sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Huang Xiaolong. Matapos mag-transform sa isang primordial na banal na dragon, ang lakas ni Huang Xiaolong ay tumaas ng husto hanggang sa punto ng ganap na pagsupil sa kanya. Sa sandaling iyon, isang bagay lang ang naiisip ni Lin Chaochun. Isang gintong anting-anting ang lumitaw sa kanyang palad, tiyak na dinurog ito. Agad, isang marahas na golden light pillar ang bumaril sa langit, pinoprotektahan si Lin Chaochun sa loob.
Sa sumunod na segundo, nawala siya sa lugar ng walang bakas. Ang dinurog ni Lin Chaochun ay isang sinaunang escape anting-anting na nakuha niya sa isang stroke ng swerte, at itinatago niya ito na parang isang mahalagang kayamanan, nag-aatubili na gamitin ito. Ngayon, talagang napilitan siyang gamitin ito para makatakas. Nang mawala si Lin Chaochun, ang malalakas na kuko ng dragon ni Huang Xiaolong ay bumagsak sa kinatatayuan niya kanina. Nayanig ang lupa bilang pagtutol. Ang iba ay nakakita lamang ng dalawang naglalakihang mga hukay na hugis kuko ng dragon sa lupa. Ang dalawang natitirang mukha ng Lin Family Fort Elders ay tumalikod, gustong tumakas, ngunit ang kanilang mga paa ay halos hindi na umaalis sa lupa nang ang buntot ng dragon ni Huang Xiaolong ay humampas sa hangin, na tumama sa isa sa kanila pabalik sa lupa. Samantalang ang isa pang elder, isang maagang Second Order Heavenly God Realm, siya ay pinilit na bumaba. Pagkatapos ay bumuga si Huang Xiaolong ng isang putok ng apoy ng dragon sa maagang Second Order Heavenly God Elder. Huli na para maiwasan ito, ang mga apoy ng dragon ay dumampi sa katawan ng Lin Family Fort Elder at ginawa siyang uling ng tao. Matapos tapusin ng elder na iyon, ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay bumagsak kay Tai Chengdong at sa iba pa. Naramdaman ng kanyang walang awa na titig, ang mga nakahandusay pa rin sa lupa pagkatapos na masugitan ni Huang Xiaolong ay nakaramdam ng isang nanlalamig na kamay na humawak sa kanilang mga puso. Batang bayani Huang, iligtas mo ako. Nagmakaawa ang isa sa nasugatang Lin Family Fort Elder. Walang emosyon sa mga mata ni Huang Xiaolong nang makarating siya sa itaas ni Tai Chengdong at ang iba pa. Pagkalipas ng ilang minuto, may 5 Diyos sa palad ni Huang Xiaolong. Sa ngayon, napansin niya na ang mga katawan ng Heavenly Gods na ito ay hindi naglalaman ng napakaraming essence ng dugo, na naging dahilan para tamad siyang kumain ng ganoong kaliit na halaga. Inipon na lang niya ang 5 Godheads para dalisayan mamaya. Hindi rin niya nakalimutan ang mga special na singsing ng mga taong ito na inihagis niya sa Godly Mount. Sumispace nang hindi nagabala na tingnan ang mga nilalaman ng mga ito. Kawakas, ang mga katawan sa lupa ay ganap na nabura ng isang hiwa ng banal na apoy. Ngunit nakatakas ang Lin Chaochun na iyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Huang Xiaolong sa naisip. Ang kanyang primordial divine dragon form ay nakita ni Lin Chaochun. Kung maglilibot siya sa pagpapakalat ng chismis tungkol dito, magdudulot ito ng sunod-sunod na hindi ginustong kaguluhan kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, malamang na natakot si Lin Chaochun hanggang sa puntong hindi na siya maglakas loob na bumalik sa Lin Family Fort, na naging dahilan para mas mahirap para kay Huang Xiaolong na mahanap siya. Pagkatapos ng panandaliang linisin ang eksena, umalis si Huang Xiaolong. Iisipin niya kung paano haharapin si Lin Chaochun sa hinaharap. Wala pang kalahating taon ang natitira hanggang sa recruitment ng disipulo ng Barbarian God Sect, kailangan niyang mabilis na tumungo. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Huang Xiaolong, sa isang paanan ng ilang daang li ang layo, nahulog si Lin Chaochun mula sa kawalan sa itaas. Nagpumiglas siya pagkatapos ay umubo ng dugo. Bakas sa mukha niya ang takot habang pasulyap-sulyap sa paligid. Sa pagkumpirma na hindi siya mahabol ni Huang Xiaolong, nakahinga siya ng maluwag, buhay siya. Pagkatapos, isang madilim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi na siya makakabalik sa Lin Family Fort ngayon. Kung si Huang Xiaolong ay naghihintay sa kanya doon, siya ay naglalakad patungo sa pintuan ng kamatayan. Damyugo ang kanyang puso nang maalala ang Lin Family Fort Elders na namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong, ang kanyang Lin Family Fort ay nagawa na. Ngayon, maliban sa kanyang sarili, ang Lin Family Fort ay mayroon na lamang 3 master ng Heavenly God Realm na natitira. Ang balita ng Lin Family Fort na nawala ng 5 Heavenly God Realm Masters sa isang araw ay makakarating sa pandinig ng Tai Family Fort. Nakikita na niya ang kalhunos-lunos na pagtatapos ng kanyang Lin Family Fort. Pumakas sa mga mata ni Lin Chaochun ang lumalakas na hangarin sa pagpatay. Huang Xiaolong, Huang Xiaolong. Ang puot sa kanyang puso ay hindi kailanman mapawi maliban kung papatayin niya si Huang Xiaolong. Kasalanan lahat ito ni Huang Xiaolong. Ayon kay Tai Chengdong, malamang na umalis si Huang Xiaolong sa Tai Family Fort para sa recruitment ng disipulo ng Barbarian God Sect.
Si Lin Chaochun ay may pinsan na isang panloob na disipulo ng Barbarian God Sect. Dahil papunta doon si Huang Xiaolong, ganoon din siya. Higit pa rito, ang kanyang anak na si Lin Sheng ay may namumukod tanging talento at nagpaplanong kumuha din ng pagsusulit sa pagre-recruit ng mga disipulo. Ang una niyang plano ay pumili ng mga bunga ng orchis at bumalik sa Lin family fort, dinadala ang kanyang anak sa Barbarian God Sect para sa parehong pagsusulit sa recruitment ng disipulo. Makalipas ang ilang araw, maingat na lumabas si Lin Chaochun malapit sa Lin family fort, pagkatapos ay nakakita ng taong magpapadala ng mensahe pabalik sa fort. Matapos makumpirma na hindi pumunta dito si Huang Xiaolong, mabilis niyang dinala ang kanyang anak at nagmamadaling pumunta sa Barbarian God Sect. Bago umalis, pinabalik ni Lin Chaochun ang kanyang asawa sa kanyang pamilya pansamantala, pati na rin ang pag-aayos ng mga bagay para sa mga pangunahing disipulo ng Lin family fort. Habang si Lin Chaochun at ang kanyang anak ay patungo sa Barbarian God Sect, si Huang Xiaolong ay nakaupo na naka-cross-leg sa loob ng isang kuweba sa isang lugar sa Blood Phoenix Forest, nagpino ng higit sa 20 milyong taong gulang na mga prutas ng orc. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong nobela.